At bigyan palakpak ang Hall of Famer, Elite Hall of Famer, Top 10 Networker, Worldwide, Upright Joseph, Inaantok pa ako eh. Sa mga hindi ko nakakalam, sure nasabi na pala ni Joey, this is already our 7th city na napuntahan po namin. And bukas ordinata kami. April 9, nasa Bicol naman po ako. Almost buong April po nasa iba't ibang lugar ako, araw-araw. O diba? Okay yun. Okay now, sabi nila, ang power daw po ng speaker manggagaling sa audience. Kaya, yung power ko po, magdidepende po sa inyo. Kung masyado pong mahina yung kapangyarihan ng Baguio, baka po matulog na po ako sa harapan nyo. Pero kung magiging very cooperative po kayo ng audience, I'm sure mas magiging maganda po ang pag-uusapan natin. No question, sino po ang hindi pa member ng AIM Global? Pakitaas lang po ng kamay, be proud. Okay. Okay pa ba? Now, ang topic ko po lagi, sabi na rin po kanina ni Trusty, habang nakikinig po ako sa kanya, gusto ko po ang question manggaling sa audience. Bakit gusto ko manggaling ang question sa audience? Kasi kayo yung nangangarap. Kayo yung marami pang gustong marating. Kayo yung gusto magkaroon ng first car, kumita ng millions, lumaki grupo, kumita ng malaki. And it's not appropriate. Kasi ang nangyari sa atin, since we are born, we're used na lahat binibigay sa atin. Nung pinanganak tayo sa mundong to, binigyan tayo ng pangalan ng magulang natin. Hindi man lang tayo nila tinanong kung gusto natin yung pangalan natin or hindi. Tama po ba? Yes. Binigyan ka ng religion. Kung ano ang religion ng magulang mo, tendency yun din ang religion mo. Kung ang magulang mo Christian, malamang Christian ka rin. Kung ang magulang mo Muslim, malamang Muslim ka rin. Now, binigyan ka ng paniniwala ng mga teachers. Ang sinasabi nila lagi, ito ang tama, ito ang mali. Pag hindi ka nag-aral, hindi ka magiging successful. Naniwala din tayo sa government. Ang sabi nila, pag sila ang pinaupo natin, automatic, sila nang bahala sa atin. Dahil sa paulit-ulit na gano'n na routine, na gano'n na senaryo, dumating sa point na very rare sa tao ang nag-iisip. May tatanong ako sa inyo. Kilala niyo po ba si Adam and Eve? Yes! Nakikita niyo po ba yung mga pictures nila or drawing nila? Meron silang pusod. Hindi ka malang ba nagtataka na, di ba mali yun? Bakit? Kasi according sa Bible, kaya nagkaroon tayo ng Adan kasi kumuha ng buhangin si God, ginawa niyang Adan. And habang si Adan natutulog, ginawa niya isang rib ni Adan, ginawa niyang Eva. Di wala naman doon, pinanganak at pinutol pusod. Tama, mali? Question, bakit may pusod lahat ng drawings nila or pictures? Dumating ka man lang ba sa point na nag-isip ka, di ba may kasabihan, sky is the limit? Tama, mali? Sino ang naniniwala doon? Okay, alam ba natin na may universe pa? O bakit ka naniniwala na sky is the limit? Now, ano ang point ko? Guys, what I'm trying to say, kaya ako po nandito sa harapan nyo, kasi it will be very hard for you to become successful kung hindi po marareformat ang brain mo. Basically, kung ano ang paniniwala mo, hindi po yan ang totoo. Nagkataon, yan ang nakalakihan mo. Kasi parang pansinin mo, pag nasa Philippines, nakabasag ka ng pinggan, papagalitin ka ng magulang mo. Pag nasa Japan ka, nagbasag ka ng pinggan, matutuwa sila kasi nawala daw yung bad spirit. Ngayon, alin ang totoo sa kanilang dalawa? Tama? Now, ano ang point ko? Malaki po ang factor kung saan ka lumaki. Parang ganito. Kung ang magulang mo militar, malamang galit ka sa NPA. Kung pinanganak ka ang magulang mo NPA, malamang galit ka sa militar. Now, ang pino-point out ko guys, you need to have an open mind. So, i-discuss ko. I'm not saying na sundin niyo po lahat ng sasabihin ko. What I'm just trying to say is, isipin niyo na lang po para po ang isda. Pag kumakain ka ng isda, kinakain mo laman, tinatapan mo, tinig. Parang sa lahat po ng sasabihin ko dito, kung makakatulong po sa inyo as a person, as a distributor ng AIM Global, then kopyahin nyo. Kung di naman po makakatulong para sa inyo, then you have the right para hindi nyo siya sundin. Kaya balik po tayo dun. Gusto ko po ang question ang gagaling sa atin. Kasi the moment hindi ka magiging seeker, you will never be successful. Sanay tayo lahat hinuhulog sa harap.
parang pagyaman na nga lang, minsan gusto mo, yung pangarap pa ang magmakaawa para kunin mo siya. Alam nyo guys, your income is equivalent of your attitude. If you want to increase your income, you should learn to increase your attitude. Ang problema, hindi naman po nagbabago. Kung ito ang problema mo, number 5, at ang skills mo, number 1, anong tingin mo sa problema? Malaking problema, maliit? Malaki. Kung ang skills mo, number 10, ang problema mo, number 5, malaki o maliit ang problema? Take note, ang importante yung skills mo, hindi yung problema. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, ang isipin mo lang, yung problema mo, it is just para siyang challenge sa buhay mo. Ang isipin mo, paano ko siya masusolusyonan? Kasi nangyari sa problema ngayon, parang ganito. Ang Pilipino, napaka-crab mentality. Are you aware sa bata na 18 years old na nagdebug sa MOA? Alam niyo kung magkano total yung ginastos? Actually, it's more than, it's around 10M kung iubus-ubusin. May nagko-comment. Sabi nung iba, grabe sana, ginastos mo na lang to sa tulong mo sa ibang tao. Actually, ang ganda po ng sagot niya. Ang sagot niya, sana sinarity mo na lang to. Alam mo sagot ng bata? Lagi naman po namin ginagawa ang charity. Ikaw, ginagawa mo ba ang birthday mo mag-charity? Ako, ito naman sagot ko. Dahil sa ginawa ng batang yun at ng magulang niya, ang daming natulungan kumita. Kasi di ba sinasabi sayang ng pera, sana tinulong na lang. Ang dami po nilang natulungan sino? MOA. Nag-rent sila ng MOA ng almost 1 million pesos rent sa MOA. Sino ang natulungan nila? Henry C. Yung guard, yung maglilinis ng MOA, yung nag-aayos, yung organizer, event organizer, yung nag-ayos ng sounds, yung nag-ayos ng ilaw, yung caterer, yung nagluto ng mga pinakain doon, yung naglinis doon, yung mga nagbisita nila na pumunta, na nag-commute, natulungan nila yung taxi driver, natulungan nila yung jeepney driver, natulungan nila yung gasolina kasi may na-consumption na gas, natulungan natin yung Pilipinas. Kung iisa-isain, sobrang daming natulungan. Ang problema sa atin, kaya hindi tayo umasod sa buhay, masyado natin pinoproblema yung problema ng ibang tao rather than ayusin mo yung problema mo. Amoy. Guys, don't complicate things. Ang hindi para sa'yo, hayaan mo, trip nila yun. Sila nagsumikap, sila nagpakahirap sa pera, waldasin man nila, wala tayong problema doon. Ang problema kasi natin, sabi ko nga lagi, instead nang ayusin mo yung sitwasyon mo, pilit mong inaayos yung sitwasyon ng ibang tao. Kaya simulan po natin, sino po ang gustong ahaba po tayo, depende po sa inyo. Kung you will have a question, tutuloy-tuloy ko po, isasagutin ko lahat. Hanggang mag-umaga po tayo, hanggang may tanong po kayo, sasagutin ko. Pero kung wala na po kayong tanong, tapos na po tayo at matutulog na ako. Clear? Okay, sino pong gustong maunang magtanong? Sige po sir, yung nasa dulo. Paano yung nahuling downline? Magreklamo po siya eh. Kasi sabi niya, wala na akong pwede. Hindi, naiintindihan ko naman. Sige po. Paano po kaya yung pagyaman niya po nun? Kasi niya, wala na po siyang may pwede. May tanong ako sir, naubos na ba ang freshmen sa college? Kailan tayo naubusan ng freshmen? Paano natin masasabi na may mahuhuli? Guys, facts. It is just a myth. Kalokohan yung mga sinasabing mahuhuli. Wala na ako mahuli. Kasi kung totoong may nahuli, nag-join ko ako sa networking 2003. Di sana yung 2002 pababa, lahat yumaman. Ako ang dami kong upline. Bakit nauna pa ako sa kinikita nila? Tama eh. Yes, tama. Well, 2006 nag-start ang InGlobal. Ang population, ano nyo po sa NSO, ang population ng Philippines dati is 80 million 2006. Ang member ng InGlobal, ilan? 0. Bakit? Wala pa nag-join eh. 2017 na po ngayon. Ang population ng Philippines around 103 million. Ang member ng InGlobal, isagad ko na po 3 million. Paano ka makakaisip na mga huhuli ka kung mas madami pa ang dinagdag na population kesa sa nag-join? Itong 3 million na to, hindi to tao, slots to.
Yung 3 heads, hindi naman siya considered street person. Malamang isang tao lang siya. Tama. Eh, ang malupit dyan, baka ang active at totoong tao lang dyan, mga 200,000. Tama. Eh, ang pinag-uusapan natin, buong mundo na to. Paano magkakaroon ng nahuli? Wala pong nahuli, tamad, marami. Tama. Marami pong magsasabi, nag-join ako, walang nangyari. Wala ka naman kasing ginawa. Tama eh. It's impossible na magkakaroon po. Tandaan nyo guys, I'm just like you before. Nung nag-join pa ako sa networking, alam nyo po ba na napakaganda mag-networking pag ang market nyo negative. Ang pinakamahirap rekrutin, yung positive. Sample. Alam mo yung global? Oo, alam ko. Gusto mo? Oo, maganda yan. Alam mo, marami pa dyan nagkakotse, yumaman, lahat. O ba't ayaw pang sumali? Eh, basta ayaw ko. Pero alam ko maganda yan. O, paano mo rin-recruitin yun? Mas maganda pa ang negative kasi ang negative, pag na-explainan mo ng maayos na ganhan, magjo-join. Paano mo pa i-explain yan? Yung dati ng positive. Kaya guys, it is just a myth. Ito mismo facts to pa. Paano natin ito makontrahin? Iba. Mas dumami pa po yung population ng Philippines. Tandaan mo itong 3 million natin, itong buong mundo to. Kasama na po dyan yung Africa, kasama na dyan yung UAE, Singapore. Ang laki pa po ng market sa totoo lang. Sobrang laki. Baguio na nga lang, wala pang top earner dito kasi ang Baguio, sobrang positive. Oo! Gaano ka positive ang Baguio? Tuwing may bagong kumpanya naglilipatan na naglilipatan, walang nag-i-stick. Kaya kung gusto nyo marating, just stick. Kahit ano pang kumpanya puntahan nyo, magbago, magluma, pareho pa rin, mag-e-effort ka pa rin. Tama eh. Magsisipag ka pa rin, pareho pa rin dadaanan, mare-reject ka pa rin. Kaya don't ever believe sa mga magsasabi sa'yo, join ka dito, yayaman ka, wala kang gagawin. Eh, mas magduda ka, isipin mo na lang lahat kayo walang ginagawa. Ano na lang mangyayari doon? Pero ito pa, pag sinabihan kayong ganito, join ka sa akin, wala kang gagawin, yayaman ka. Ibalik mo sa kanya tanong, eh bakit ikaw may ginagawa? Anong ginagawa niya? Oh, hindi totoo sinasabi niya, siya nga may ginagawa. Kaya be careful guys. Ako, if you want to become successful, mahihirapan kayo, mapapagod kayo, makakaramdam kayo, gusto nyo mag-quit, maraming tao magtatawa sa inyo, but it's just normal. Part po siya ng dadaanan mo for you to become successful. Kaya huwag nyo pong iwasan yun. Kumbaga habang nare-reject ka, habang napupuyat ka, matuwa ka kasi ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. Question number 2. Sino pa po gusto magtanong? O, clear tayo ha, pag wala ng tanong. Ano po yan? Anong hindi pa po renewal? Alin? Yung membership? Wala po, ang membership po is lifetime. Hindi na po siya mawawala. Pwede nyo pa nga siyang ipamana. May nangyari nga po sa akin, isa sa downline ko. Kumikita siya ng 100,000, namatay. Yung apak niya na kumikita ng 100,000, napunta sa asawa niya. Kung gaano kaswerte yung asawa niya, naisipin mo, pag nagtrabaho ka, hindi mo naman pwedeng ipamana yung posisyon mo sa anak mo. Pero dito, yung lahat ng pinaghirapan nyo, i-automatic ipapamana nyo na yun sa anak nyo, hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa apo sa ingrown. Pwede mo nang gagawin yung isang beses na pinaghirapan mo. Ano ba? Okay, wala na po nagtatanong. Lisa. Kapag tuloy po tayo ng parang, diba meron ba? Ganun ba talaga yun? Kasi malaki kasi ang ba? Ah, meron po talagang bag. Oo. Low po kasi yun. Hindi, tinanong ko yung kay sir kasi meron kasi mag-member sana. Nagkitaan ba? Kasi yung mga sa mga iba kasi sa mga kapag bibili ka kung sa Bakit? Nagbabago ba yung, ano ba yung 12,980 natin? Nagbabago ba yun? hindi. Maraming, kunwari, di ba, bibili tayo ng 747, Apa. complete, at saka mga iba pa. Merong, yung presyo yan meron din doon, nakalagay doon. Yung ano Pero po? sa receipt, merong VAT. Yun ang Apa. tinatanong ko sa, kung ganun talaga. Ganun po talaga yung kailangan po sundin natin yung patakaran na batas. Kasi magkakaiba sir ang ruling sa corporation, magkakaiba ang ruling pag sa single proprietor. Tapos depende din kung nasaan na lugar. Yan po sa, alamin. Para at least alam namin na pagka rito, kung paano namin sabihin sa mga isa.
Kasi ako, Grabe, may nagtatanong ng ganyan sa inyo? meron sir. Eh bakit pag tayo bumibili sa mga restaurant, nagre-reklamo ba tayo? Yun, yung mga iba kasi Walang. walang bat. Hindi ko lang ata nakikita, sir. Kasi mo walang bat yun. Ano, makakunti din yung binili mo. Hindi mo, alam mo sir, kung 200 pesos lang binili mo, di syempre maliit yung bat niyan. Eh kung 10,980, mas malaki naman ang bat niyan compared sa 200. Ano, based on percent sir, ano pong maliit at anong malaki sa sinasabi niyo? Hindi kasi worth of 4,000 Okay po. plus yun. Yung bat na 400. Okay po. Hindi kasi sa akin sir, parang ganito. Kasi di ba automatic naman sa, parang sweldo sa empleyado, ilan ang automatic kinakaltas? Ilan ang automatic sir? Ako ha, parang ganito, huwag tayo masyadong komplikaduhin. Kung ito yung presyo, sinasabi nila, kung saan binayaran natin, mga 13,500, 14,000, I think saka tayo reklamo. Pero kung anong presyo, kung magkano man ang sa loob ng paano nila nilalaro, desisyon na po ng negosyante yun eh. Wala na, out na tayo dun. Kasi kahit saan ka naman bumili, hindi naman talaga natin nakikita na yung... Hindi ba kayo nagtataka bakit iba ang OR sa receipt na binibigay? Di ba sana, inisa na lang. Kaya lang, alam naman natin sa lahat, pagdating sa negosyo, may kanya-kanya siyang diskarte kung paano nila mas magiging minimize yung tax nila or paano magiging advantage. That is the difference between a businessman and an empleyado. Kasi pag empleyado ka, nauuna yung tax bago ano? Seldo. Ang negosyante naman, mauuna muna yung gastusin lahat-lahat bago tax. Wala, ganun talaga eh. Kaya nga, dapat sa mundo natin, marunong ka talaga kasi hindi ko marunong. Sabi nga nila, pag hindi mo pinapayaman sarili mo, may ibang tao na ginagamit ka para payamanin mo sila. Ganun lang kasimple. Ano po? Sige sir. Yung sa akin po sir, ano po hindi po tanong. Ano Bilang, yun? para na rin po sa lahat kasi alam naman natin, idol ka namin eh. Sa lahat na nandito, kaya nandito po kami kahit malayo po pinanggalingan namin. Saan ka pa sa galing? Sa La Union po kami, mas malayo kayo, Bicol. Oo nga, tama nga. At sir, simula pa po kami April 1, Oo nga, oo. araw-araw kaming ganito. Excited lang po kami na napunta po dito sa Baguio para makita namin ang Joseph Lim, malaman namin ano po ang, yung sa akin hindi po tanong, ihingi po kami ng advice, tips bilang isang networker, ano po yung mga dapat namin gawin para kahit papano yung Joseph Lim na nakikita namin, hindi naman namin sinasabi na gagayahin o kaya darating kami sa punto na magiging Joseph Lim din kami kasi magkakaiba po tayo ng fingerprint. Ano po? Yung sa kanya ko din natutunan yun eh. Sir, advice lang, tips para sa ganun eh. Kami po ay maging successful din sa Ano lang po, negosyo. sige, pinaka-ano ko lang, just love your downline. Hindi po gawin yung karelasyon na, baka ma-misquote po ako. Love your downline and help them to get what they want. Diba? Always remember, nangako tayo sa kanila eh, natutulungan mo, ganito gagawin mo, then dapat panindigan po natin yon. Kumbaga, para sa akin kasi, kaya nga, previous years, simula po mga 2013, 14, ang dami pa nag-message sa akin, Mr. Lim, we want to join. Mr. Lim, ready na po yung 7 accounts namin. Hindi ko nire-replyan. Kasi para po sa akin, obligasyon. Hindi ko po nakikita yung pares-pares. Nakikita ko, mauobliga ako na kahit inaantok na ako, re-replyan ko to. Pag nagtanong, paano mag-encode, paano ganito, paano sagutin, bakit maganda yung supplement, bakit ganito. Obligasyon eh. Kumbaga, ang pinakasikreto ko lang, kung isa-summary ko lahat, pag downline ko nang nangangailangan sa akin, hindi ako marunong tumanggi. Kumbaga, the moment sinasabi nila may schedule, never po ako pwedeng tumanggi hanggang wala naman akong ginagawa. Kaya minsan inaantok na ako pag text, pag tawag, sasagutin ko po talaga. Alam niyo nun, pag networker dito sa Pilipinas, ibang-iba unlike sa abroad. Kasi sa abroad, purely business eh. Sa Philippines, ay nako, pati problema ng pamilya ko nag-aayos. Yung na-apply, tulungan mo, nag-away kami ng asawa ko, ganyan. Kung sige, kausapin mo asawa mo, sige mo yung gano'n. If you don't love what you do, hindi ka talaga magsasucceed kahit saan na field. Kaya para sa akin, tulungan mo lang sila dahan-dahan makuha. Kasi pag lahat ng downline mo ganun ginawa mo, lalaki at lalaki grupo nyo. Ito
ko naman, di ba, I always have the reason para hindi mag-work. Secondly, from Tugigaraw hanggang dito, hindi ko naman halos binabaan ko lahat, hindi ko naman grupo. Pero bakit ko siya ginagawa? Kasi ako, I do believe na may tinatawag tayong karma. Kung anong itapon mo, ibabalik talaga sa'yo ng sobra-sobra. Kumbaga, kaya tapon ka ng maayos, ibabalik sa'yo ng maayos. Magtapon ka ng pangit, ibabalik din sa'yo. Kaya tulungan mo lang, automatic na yun, sir. The moment kasi, ano yan, sasanga-sanga eh. Gusto mong tulungan daw mo. May mga bagay na hindi ka marunong, na gusto mong ituro sa kanya. Ano, mapipilitan ka ngayon? Aralin. Mag-aral. Di habang nag-aaral ka, natututo ka. Habang natututo ka, gumagaling ka. Habang gumagaling ka, mas marami kang masusolve na mga problema. Mas marami kang nasusolve na problema. Mas lalong lumalaki grupo mo. Mas lalong lumalaki grupo mo. Mas lalong lumalaki kita mo. And tuloy-tuloy na. Kaya sa akin, don't ever expect na after attending one seminar, automatic magiging magaling ka. It's not true. Hindi po totoo yan ang mga ganyan na there's no such thing as an instant. If you want to get something na hindi nakakuha ng karamihan, mas maraming pagdadaanan mo. Pero ang point ko, if you love what you're doing, hindi ka mapapagod. Kasi wala pong sugarol na napagod magsugal. Wala pong mahilig maglaro ng computer games na napagod mag-games. Pero ang hindi po sugarol, masugalin mo, mapapagod. Kaya parang kayo as a networker, just love what you do. Mahalin nyo yung everyday na nangyayari sa inyo. Kumbaga parang ang nagiging problema kasi ng iba, nag-start, ang gusto agad nila, ending. Alam niyo po ba na ang pinakamaboring na part? Ito, tingin nyo sa amin, na-excite pa ba na pupunta kami ng ibang bansa? Na-excite pa ba kami na may nag-join? Sige nga, kwentuhan mo kami, Pleng, grabe may nag-join sa akin. Ano kaya reaction namin? Natutuwa pa ba kami na makapunta sa iba-ibang lugar? Hindi na po. Nagkataon lang na since ako, parang naging obligasyon ko, since I am blessed sa ganitong industriya, gusto ko rin ipamahagi sa ibang tao ano yung experience ko, ano yung mga skills ko, ano yung attitude ko, para at least meron kayong kakopyan. Kung when I start, hindi ito nakita ko. Ang nakita ko ito. Ano yan? May magjo-join, may mga nga po magjo-join, hindi. May downline magsasabi, Upline, papayamanin kita. Yung pa unang nag-quit, di ba? Yung mga kamag-anak mong ina-expect mong sasali sa'yo, yung hindi sumasali, lumalaki ng grupo mo, biglang mawawala na naman, magsisimula ka na naman sa mag-isa, ikaw mismo mag-iisip ka ba, para ba talaga sa'yo ang networking or hindi, sumubok ka na naman, ayun, may nag-join naman pa isa-isa, habang lumalaki naman, nawala na naman sila, nakakailang ganon. Tapos pagdating mas mapupunta ka sa iba-ibang lugar, ine-expect mo may mga sasali doon, pagpunta doon, wala naman sumali ni isa. But sa kakatuloy ng kakatuloy doon, kasi ang importante, paano mo nagiging masaya yung nangyayari sa'yo. Kasi kahit ano pang nararanasan nyo, meron masaya doon. Example, may nangungutang sa'yo, mga nangutang at hindi nagbayad, paano ka magiging masaya? Simple lang, mas maswerte ka pa rin sa kanila. Bakit? Ikaw nakakapagpautang ka pa, ibig sabihin kahit paano, may pera ka. Oh, ikaw naman yung tao, ang dami mong utang. O pwede ka pa rin maging masaya. Bakit? Ibig sabihin, may naniniwala pa sa'yo. O, diba? Tama. No. Guys, you can always choose kung gusto mo tingnan yung positive or tingnan ng negative. And bottom line, it will always be true. Ito lang tandaan nyo, you can never have a positive life having a positive, negative mind. Kung gusto mo karoon ng positive life, dapat meron kang positive mind. Pinagchichismisan ka ng mga kaibigan, kapitbahay mo, matuwa ka. Kasi isipin mo, nakakatulong ka sa kanila para maging masaya sila. Tama? Ito ang pinakamalupit. Gaano ka ka-importante sa buhay nila? Oo. Naglalaan sila ng oras para lang pag-usapan ka. Yes! May mga sa Facebook friends ka, kapitbahay, kaibigan na laging abang-abang nila, tapos pinagchichismis nila yung mga nangyayari sa yung mali or kung ano man. Be proud. Ang tawag mo sa kanila, silent fan. Bakit sila silent fan? Kasi inaabangan ka pa rin nila. Sinusunod nila lahat ng nangyayari sa'yo. O anong tawag sa isang tao na sinusubaybayan mo ang nangyayari sa isang tao? Anong katawag sa kanila? Fan. Hindi lang nila maamin na hindi lang nila maamin sa sarili na fan ka nila. But reality, hindi ka niya naaabangan at susundan kung hindi ka nila hinahangaan. Kung maalis, ang dami, sobrang dami. Nagugutom ka, paano mo tingnan ang positive? Isipin mo na lang, nagda-diet ka. Diba? At least na tinulungan ka pa, nagda-diet ka ng effortless kasi wala ka talagang choice.
naglalakad ka palagi ng malayo, isipin mo na lang, nagja-jogging ka, nagka-cardio ka. Yung mga mayaman, pupunta pa sa gym, nagbabayad pa membership ang gym, naglalakad pa sa treadmill. Ikaw, libre na, hindi ka na nagbabayad, na-appreciate pa yung hangin, nakikita mo pa yung ganda ng lugar. We have so many things na pwede natin ipagpasalamat. Ang problema kasi nakatitig tayo lagi sa negative. Yun ang, bakit ganun? Kasi kultura ng Pilipino yun. Yun ang tinuro sa atin, yun ang nakalakihan natin. Ito na lang, bahay, Kubo. negative yun. Hindi ba pwede, bahay, mansion, di ba? Maganda pa sa pakinggan. Tama eh. Guys, kaya na yung unang statement ko sa inyo, mahirapan kayo bago buhay nyo kung hindi nyo i-reform ang utak nyo. Kasi culture ng Pilipino yun, even parents, I'm not blaming the parents na nandito, pero hindi po natin sila masisisi kasi walang magulang na nag-aaral pa paano maging magulang. Normally, ang magulang, kung ano ang pinasa sa kanila ng magulang nila, yun lang din ang ipapasa nila sa anak nila. Kaya mabagal ang growth ng mga bata kasi nasusuppress. Familiar tayo sa word, eto anak, pumasok ka dyan, may bisita, huwag kang lalabas, kwarto ka lang. Anak, huwag kang makipag-usap sa matatanda kasi dapat makipag-usap ka sa kaedad mo. Paano yung matututo ka ang kausap niya kaedad niya? Anong pinapanood ng kaedad niya? Pare-pareho. Anong binabasa? Pare-pareho. Anong matututunan mo doon? Wala pong masama makipag-usap sa matatanda. Kung i-expose mo yung, always remember this guys, ang pinakamatalino is bata compared sa matatanda. Bakit? Ito na lang, iwanin mo ng cellphone ang bata, mamaya nakaka-text, nakaka-call, nakaka-games. Yung matatanda, tinuturukan mo na. Ang hirap-hirap naman ito, anak! Why? Where's the missing link there? Kasi ang matatanda, hindi na nakapag-move on ang pinakagusto nilang words nung panahon namin. Hindi pa ba tayo pwedeng mag-move on? Hindi ka pa naman namamatay? Ang dami pang pwedeng gawin sa buhay mo para ma-touch ka na lang sa nung panahon namin, nung panahon namin, nung panahon. Iba na nga ang panahon ngayon. Ano magagawa natin? Guys, learn to appreciate kung anong nangyayari sa'yo and move on past. Your past will never define who you are. The worst 2 days of the year, pinakawalang kwentang araw sa taon na to is yesterday and tomorrow. Huwag mo masyadong isipin yung past mo tapos na yun. It will never define who you are. Huwag ka masyadong excited sa future mo. Hindi ka pa siguradong aabot dun. Kumbaga, ang daming humihinga ngayon kinabukasan wala na. Kaya ang bottom line ng buhay, paano ka magiging masaya sa araw-araw. Maging masaya ka lang ngayon. Don't ever think that after having money will become, akala kasi natin, kaya gustong-gusto natin dito, kasi akala mo pag mayaman, masaya, hindi yan totoo. Money will just amplify who you are. Kung malungkot ka sa loob, kahit ang dami mong pera, lalo ka magiging malungkot. Tandaan nung maraming tao sa labas, walang pera, yung mga tambay dyan, pero kung umiti, wagas. Ang daming kilala natin na milyonaryo, puro naman stress sa buhay, hindi rin nagiging masaya. Kaya ang importante, sa loob mo, masaya ka. Don't ever find happiness externally. It will never happen. Maraming ibang tao na akala nila for them to be happy dapat makagraduate ng school. After graduate ng school, for them to be happy dapat magkaroon ng regular job. After magkaroon ng regular job, for them to be happy dapat magkaroon ng asawa. Since medyo malungkot pa rin, dapat magkaroon ng anak. After magkaroon ng anak, parang nag-excite na lang sila. Siguro magiging masaya ako pag-retire ko. Pag-retire ko, nakalimutan nilang mabuhay. Guys, huwag mong hanapin sa labas. Unahin mo mahalin sarili mo. If you love yourself, it will be easy for you na mahal ng ibang tao. And it will be very easy for you maging happy. Kaya marami sa atin malungkot kasi masyado mong iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Masyado mong pinaprioritize, ano na lang kaya sasabihin nila, ano na lang. Huwag mong isipin masyado sila kasi pag nagugutom ka, hindi ka naman nila iniisip. Kumbaga for me, priority mo muna sarili mo, pasayahin mo sarili mo, kayamanin mo sarili mo, mas magiging madali ka makatulong sa ibang tao, at mas magiging madali ka magiging masaya sa pamilya mo. Kaya for me guys is, simple lang eh. What is your inner world will be your outer world. Kaya ayusin niyo po yung inner. Pag naayos ang inner, madali na po yung outer. Okay? Ano pa po? Ano po yung nagiging routine nyo everyday nung nagsisimula ka? Number 1 is, tapos na po ang schedule ko mga 1 month before.
Hindi po ako gigising sa umaga na ano kayo gagawin ko ngayon, hindi. May araw ako na nag-scheduling talaga ako. Pinupuno ko po talaga ang starting mga 10 a.m. hanggang mga 12 midnight. Kumbaga parang ngayon, makita niyo yung schedule ko, April 1 hanggang buong April po, tapos na ginawa ko na to last month pa. Kasi ang nangyari sa atin, pare-pareho naman po tayo may 24 hours per day. Ang nagkakaiba lang, yung iba masyadong inaaksaya. Ano yun, pagkagising sa umaga, naghahanap pa lang ng gagawin. Nung may gagawin na, hinahanap yung bag niya, hinahanap yung ballpen niya, hinahanap yung coupon band niya. Sayang ng oras, dapat ready na, parang ng militar na may bag ka na talagang pag sinabi ng downline, ma-apply, may prospect, tara, bit-bit ka na, kasi sayang ng oras. Bawasan masyado yung tulog ng mahaba. Huwag ka nang manood ng TV. Huwag ka nang makipagchismisan, hindi ka naman yung mayaman doon. Tigilan mo na magbasa ng dyaryo. Yung mga hindi naman nakakatulog, ikat mo. Yung mga kaibigan mong walang pentay, tanggalin mo na muna. Ganun talaga buhay. Hindi, if you're going, sabi nga nila, if you're not changing friends, you're not growing up. It's part, magpapalit ka ng kaibigan kasi hindi po magkakaintindihan yung kaibigan mo na nangangarap ng bahay at kaibigan mo nangangarap ng housing ng cellphone. Kumbaga magkaiba na po yun, hindi na po kayo magtutugma doon. Kaya it's just normal magpasalamat ka bakit nawawala yung mga kaibigan mo kasi it will give way para sa mga bago mong kaibigan na pareho kayo ng gusto. Kumbaga para sa akin, naka-itemize na, una pupunin yung schedule ko sa prospect. Kasi ang prospect hindi mo control eh. Hindi ka pwede, alas 7 ko gusto, hindi pwede tayo mag-a-adjust sa prospect. Tapos pag napuno ko na yung schedule ng mga prospect, yung mga bakanting oras, halimbawa, sabihin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Sabihin na natin, ito may mga OPPs ako. Ayan, may mga OPPs sa ganyan. Now, i-compute ko kung may time travel. Halimbawa, etong gitna. Kung nagkataon lang naman na pareho lang naman tong lugar, anong gagawin ko dito? Ano pa? No, it's either magbasa ng libro, mag-follow up ng mga iba kong prospect, or maggumawa ulit ng schedule para sa susunod. Now, tapos na. Ano magagawin ko dito? Pwede akong mag-dinner meeting. May meeting ko yung grupo ko kasi ikaw may control. O may tayo ng ganito, pag-usapan natin, turuan kita mag-OPP, ganito, bla bla bla. Then after dito, ang gagawin mo sa 12, banding. Doon na pwede kayo kung gusto nyo mag-uminom or kung anong gawin nyo. Now, pwede nyo gawin yon. Kaya lang, ang kagandahan na nga ngayon kasi may online. Pwede nyo mang-in-between, pwede ka pa mag-online. Mas madali na po mag-networking ngayon kaysa sa amin. Kasi ngayon, pwede ka makapag-present sa prospect mo kahit hindi ka nakikipagkita. Padala mo na lang ng links. Kung mayroon akong ititip sa inyo, anong pinaka dapat nyong gawin? Nagtanong kayo, tinuruan ko kayo. Gagawin nyo ng 3-5 araw, after nun mag-aasa na kayo, yayaman kayo. Be consistent. 2 years, tuloy-tuloy. Hindi ko naman sinasabing kailangan po lahat ng araw mag-network. No, it's not good. 5 days, okay na yun. Yung 6 day mo, pwedeng personal mo. Bahala kung anong gusto mong gawin. Mag-gym ka, magkaroon ka ng oras sa karelasyon mo, magkaroon ka ng oras sa sarili mo, it's your choice. 7th day, religion mo, kung ano man ang religion mo, maging part ka sa kanila, tumulong kung anong gusto mo, choice mo yan. Basta hindi rin po healthy na 7 days na tuloy-tuloy na humahataw. Dapat, ako bakit ko natutuloy-tuloy ito? Kasi marunong kami mag-enjoy in between. Katulad kami, pinupunta namin yung mga lugar na hindi namin napupuntahan. Kanina sa Dagupan, naminwit kami doon, tapos yun ang kinain namin. Mahilig kami sa ganon. Ngayon, excited kami kasi Friday. Nandito kami sa Baguio, may mga gimikan dito. Kumbaga, after pwede pa kami gumimik. Dapat marunong ka mag-enjoy kasi kung puro ka trabaho, burn out. You should learn to stop. Matuto ka rin mag-stop, mag-analyze, mag-daydream. Everyday, magkaroon ka ng at least 15 minutes na tunaka-tunganga ka lang. Walang cellphone, i-off mo wifi sa bahay nyo, tumunganga ka lang dun. Okay yun. Napakasarap ng disconnection. Kasi because of the fast pace dito sa tinatawag natin na buhay, sa material world, we also need na ma-disconnect. And for you to be disconnected, ang ganda nga po dito sa inyo kasi mataas pong lugar. Kasi normally, ang lugar na matataas, very rare ang nakakapasok na thoughts na negative. Kasi pag 5,000 feet, nagkataon na ang dami ng tao dito sa Baguio, na-absorb nyo pa rin yung negative ng isip mo isa. Pero kung wala masyadong tao sana dito, mas makikleanse ka. Kaya mas gusto mo, punta ka ng bundok, magpaa ka. May tinatawag na grounding. Pag nakapaa ka sa lupa,
automatic yung mga ions, binibigyan ka ng ions ng Earth. At automatic, nire-repair ka niya. Kaya maraming tao gusto pumunta ng bundok, gusto pumunta ng dagat. Hindi sila aware bakit gusto nila pumunta doon. Pero pinaka-bottom line, nare-refresh ka kasi. Kaya kailangan marunong ka rin ganon. Kung ang cellphone nga charge, ang tao din kailangan din pong i-charge. The moment alam mo lang gawin, di ba pag madumi ka na, anong gagawin mo? Pag nada-down ka, anong dapat mong gawin? Dapat marunong ka na mga ganon. Kaya yun ang mga tip ko, grounding. Kung gusto mo, ibaon ka sa lupa. Yung, hindi naman po literal, yung sa beach, di ba? Nakabaon ka, tapos leeg mo lang yung nakalabas. Stay ka doon 30 minutes, makita mo ang sarap po sa pakiramdam. And isa din kung hindi ka makakalayo, sa bahay ka lang, tip din, bumili ka ng asin na rock salt. Yung rock salt na asin, pag sinabi pong rock salt, yung medyo totoo pong asin, hindi yung iodized. Kasi grabe na yan eh. Yung rock salt mismo yung malalaki pag galing sa palengke. Bili ka ng 1 kilo. Tapos, kuha ka ng balde, punuin mo ng tubig, itapon mo doon yung asin. Tapos habang dinidilute mo, sabihan mo ng mga positive words yung tubig. Gwapo ako, mayaman ako, may kotse ako. Sabihin mo lahat ng positive. Then after ng pag hindi mo na makapayong asin, maligo ka na. Habang naliligo ka, imaginein mo yung tubig puting-puti. Na habang tumatama sa ulo mo, puting-puti. Tapos habang bumabagsak yung tubig sa tiles, nakikita mo sobrang itim ng tiles. Nalalabas yung lahat ng dumi, yung mga negative mo, yung mga drama mo sa buhay, yung mga sama mo ng loob, yung mga, mga negative, imaginein mo yon. Then after nun, maligo ka na ng normal. Then automatic doon, gagaan pakiramdam mo. Pag nagkakaroon ka ng bagong goal sa bahay mo, bagong goal sa sarili mo, i-rearrange mo bahay mo. Guluhin mo. Yung sala, gawin mong kusina, yung kusina, gawin mong kwarto. Guluhin mo lang. Kasi ang pinaka-crucial part ng tao is routine. Ang routine, siya po ang nagkakos bakit nabobobo ang tao. Okay, para mas maintindihan nyo, ang bahay, pag hindi masyadong ginagamit ang kwarto, anong gagawin mo sa ilaw? Papatayin mo. Now, imagine mo, nakikita na kayong stoplight? Yung anong kulay sa pinakamataas? O, kita nyo, mali, pula. Ganon tayo nabubobo kasi araw-araw mong nakikita, hindi mo na iniintindi. Clear? Kasi ang una po talaga, pula, yellow, green. Clear? Now, parang kami, hindi taga Baguio, ma-appreciate namin lahat. Makikita namin yung kada kanto, yung bahay, yung layon doon na dinaanan. Nakikita namin. Kasi bago kami. Yun ang dapat ma-maintain nyo, yung ugali ng isang bata. Ang tumatanda kasi ang dami ng restriction. Ayaw ng masugatan. Eh guys, pag namatay ka, magiging abo ka lang naman. Wala naman kwenta kung nasugatan ka o hindi. Ang importante sa nasusugatan, ibig sabihin, mabilis ka gumalaw. Now, ano ang point ko guys? Babasag niyo yung routine nyo. Kung kumakain ka, gamit mo, kutsara mo sa kanan, ikaliwa mo. Kung nagtututpas kang kanan, ikaliwa mo. Kung tuwing labas mo ng bahay, pumupunta ka ng kanan, ikaliwa mo, ikot ka lang muna. Guluhin mo lang yung routine nyo. Kasi pagkakaroon ka ng sinasabing nakakasanayan, hindi ka na nagiging open sa iba. And the moment hindi ka nagiging open sa iba, simpleng computation. Sabi ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and expecting different result, that is insanity. Kaya kung gusto mo yung bago sa buhay mo, dapat marami kang bagong gawin. Clear ba? Magbago ka ng kaibigan, yung kaaway mo, gawin mong kaibigan, yung kaibigan mo, huwag mo munang pansinin, guluhin mo lang ng sobra. Makikita mo ang bilis ng changes sa inyo, no? Okay, Docs? Ano pa po? Sige po. Anong meron sa AIM Global na wala sa networking, ibang networking company? Ako. Seriously speaking po, number one, kung sa Filipino-owned na mga networking company, we're one of the pinaka-meron magaganda pong products. Kasi since si Doc Ed po is doktor, medyo pinkan po talaga siya, hindi siya naghahanap ng produkto na basta-basta lang. Ayoko naman po pinpoint, pero may mga ibang networking company po ng produkto nila galing lang po sa Bulacan.
hindi ganun quality yung ginawa, basta lang ginawa ng kwento, pero yung kung saan ginawa, sinong manufacturer, hindi nila alam. Kaya may mga, madali mo mahuli may mga ibang company, tanungin mo lang yung mga distributor nila, saan yung ginawa yung produkto nyo? Hindi rin nila alam. Hindi nila masagot kasi nga hindi sila proud. Pero sa atin, ako mismo nakakapunta ako sa US, nakikita ko pa paano siya ginagawa. Second, commitment ang mga may-ari. Sila sa mga may-ari ko, hindi po sila traditional na businessman, they are networker. Para maintindihan nyo, bakit ang InGlobal tinayo? Kasi pangarap po ng may-ari, may isang networking company sa Philippines na hindi na magsara. And take note, we are the only networking company na pa 12 years na po. Tayo po nakapag-break ng lahat ng records ng iba't ibang networking company. And may tatlong klaseng networking. May networking company na tinayo para magsara. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi madali lang naman po. Halimbawa, para maintindihan nyo, 3 million startup ng isang networking company. After mag-startup sila, naghanap po sila ng investor. Naggumawa sila ng very lucrative na marketing plan. Kung halimbawa sa atin, sabihin natin 12,980. Ang pay rin natin 2,000. May isang company nagsabi kami 11,980. 3,000. Lucrative hindi. Very lucrative. Eh, yung mga dito, transferan dito, lipatan dyan. Kasi sabi nila, mas maganda kasi nga, laki ng pay rate. Minsan di naman nakikita ng produkto. Ang nakikita, kita. Now, since this is very lucrative, naghanap ngayon sila ng mga centers. Ang center parang katulad nito. Sabihin na lang naghanap sila ng magsa-center na 1 million ang worth ng isang center. Eh madali po maghanap ng 100 na center sa buong Philippines. O times 1M, magkano yan? 100M. 100M. Magkano ang startup ng kumpanya? 3M. Magkano to? 100. 100M. Tinuloy-tuloy nila. Kaya lang after 1 month, sabi ng may-ari, teka lang, nalulugi tayo. Mali computation namin. Eh kesa magsara tayo, babaan natin. Ginawa nilang 1.5. Ano mangyayari? Yung mga distributor, madidismaya. Tinuloy-tuloy nila to, sabihin natin 3M capital nila, tinuloy-tuloy nila, naglabas pa sila mga 30M. Payout, bumili ng produkto, bumili na kung ano-ano, nagpa-advertise mo saan-saan para lang umingay. Now, since nadismay yung mga distributor, nag-alisan. Naubos, nag-alisan, wala nang natira. Ano sabi ng may-ari? Wala tayong choice. Bukas pa naman office natin, wala nang tao. Wala na rin magko-complain kasi umalis sila, hindi naman sila sinarhan. Ano mangyari? Nagsara. Sabi, nalugi, nawalan, bla bla bla. Pero magkano ang 33M minus 100? 67M tubo nila. Dali po gumawa ng pera. Hindi ka lang naniniwala sa karma. Okay, this is what we call may networking company na nagtatayo para magsara. May isa naman pong networking company tinatawag natin na institution or giants na sa industriyang to. Ano ang mga giants sa networking company? Forever Living, Herbalife, Amway. Ito po yung mga networking company na hindi na talaga sila magsasara kahit kailan. Pwede man silang humina, hindi na sila kasing lakas ng dati, pero hindi na sila magsasara sa sobrang ganda na mga kumpanyang to, sa sobrang laki ng kinita nila. And we have what we call on the third is the sleeping giants. Ito yung mga networking company na medyo maliliit pero ang goal lumaki ng lumaki ng lumaki. And nangyari na po yan sa AIM. Ang InGlobal is not already sleeping giants. Nakikipag-compete na tayo sa malalaking networking company sa ibang bansa. And kaya nga, ang dami natin na-invite. Ako po personally, kung naalala nyo kanina, sabi ko 2013, ang dami nag-message sa akin na gusto mag-join sa AIM. As of now, in my current situation, ang dami pong foreigner na nag-message sa akin na gusto mag-AIM Global. Hindi ko po sila literally kilala. Nung isang araw po may taga-India, lumuwas lang po sa Philippines para lang kausapin ako after nung bumalik ulit ng India. Ang dami na pong ganun kasi sobrang ganda nga. Isipin mo, kung iisa-isin mong achievement ng AIM, nag-Guinness Books of Record tayo. 2 record ang nag-break natin. Tayo lang talaga ang nakapuno ng Philippine Arena. For ito, will be the 3rd time ng AIM Global. Wala pong ibang networking company na nakagawa nun. Ano ba bang mga achievement? BIR. Sabi nga, di ba daming ibang networking company na nag-claim sila daw yung mas magagaling.
BIR na lang mag-usap, bakit mas malaki yung tax natin kaysa sa kanila? Doon na lang ibig sabihin, mas malaki yung kinikita natin kaysa sa kanila. And sa pinaka-distributor, mag-ikot ka sa buong Philippines, pinakamalaki po talaga yung in. Kaya para po sa akin, yun ang difference natin sa iba't ibang networking company kumpara sa atin. Tayo na lang po ang nag-iisa ng laki ng tuloy-tuloy ng ganito. Sige po. Alam ko siya. Ano po yan? Paano daw malaman? Paano malalaman kung scam ang networking? Tinatanong mo kung paano malalaman. Simple lang, alamin mo muna may-ari. Sino ba ilang tayo? Alamin mong registers talaga sila. Kasi may mga ibang scam na dati napaka-lucrative. Alam yung mga investment na wala kang gagawin tutubo. Alamin yung BIR, hindi sila nagbabayad. Doon pa lang matitrace mo na eh. May-ari sa BIR mismo kasi pwede ka naman magtanong yan eh. Open naman yan sa public. Pwede ka magtanong kung nagbabayad sila or hindi. Tapos tingin mo gaano na sila katagal. May office ba talaga sila na maayos or hindi. Doon pa lang po ang dali nang makita. Ang pinaka-warning sign, pag pinangakuan ka ng wala kang gagawin, yayaman ka, doon pa lang medyo kabahan ka na. Kasi isipin, masyadong grabe na yung pinapangako langit lupa. Second, yung kaso simula pa lang nila, ang dami na daw nagkaroon ng kotse. Imposible naman yun. Kumbaga, wala pong mangyari yun. Kaya sa akin, doon pa lang, andali mo na kung makita kung scam siya or hindi. Tapos guys, ang isang networking company on their first year, 90% po ang nagsasara. Alam niyo kung bakit? Kasi kultura po yan ng Earth. Ikaw, ilang beses ka nang nangarap na magda-diet? Ilang beses ka nang nagkaroon ng New Year resolution hanggang hindi mo tinutupad? It's nature. Nature po siya ng Earth. Talagang ganyan eh. Ano ba? Sige sir. Sir, ang M Global is a coffee business. Sabi nila, dumikit ka sa mga mayaman. So, sir, total, nandito ka naman ngayon. Ako naman yung kapwa. Ano? Kapwa? Kapwa! Para sa listahan, sir. Okay. Sir, gusto kong itanong kung paano, gaya ng tulad ko na isang taon pa lang mahigit, na mapabilis na yung prospect ko, minsan na 1 month, 2 months, yung sa'yo, sir, gusto kong itanong kung paano mas mapabilis na mapapay-in siya, sir. Mga techniques. Ano ang trabaho ng prospect, mag-join at tumanggi. Ang trabaho natin, mag-present. Tama. Kung gusto mo mas dumami ang pwedeng mag-join sa'yo, dami yan, makausap mo. Tama eh. Wala ko kasi technique talagang hanggang ngayon nare-reject pa rin kami. Ang pinakasimple lang, pag may nangako sa'yo mag-join, huwag ka nang umasa. Kasi ang problema sa atin, umaasa ka, nangako mag-join next week, niyabang mo pa. Apply, may mag-join sa akin next week. Magsa 7 accounts. Ang malupit dyan, nag-compute ka pa. Grabe, next week, ito kikitain. Mas may malala. Nangutang. Pare, pautangin mo ako next week, may magsa 7 accounts. Ang dami kong kikitain, babayaran kita. Tutubuan pa kita. Pinautang. Ginastos ininom. Next week, hindi nag-join. Kanino nagalit? Ay, grabe sa Global nila. Kalugi-lugi ako dahil. Ikaw naman ang may mali. Huwag ka magbilang ng sisiw pag hindi pa pisa ang itlog. Ang trabaho ko lang mag-present. Nangako ka mag-join, isisave ko sa calendar ko. Ganitong oras, ganitong araw, mag-join si ganito. Pag ganun na oras na mismo, kasi mag-a-alarm siya. Pag alarm, i-text ko. Kumusta? Ready na yung package mo? So, tayo magkikita. Yun ang sinasabi ko lagi. Tapos pag nagsabi, syempre, makakarinig ka ng lahat ng rason. Di ba ano yung mga reason? Nasunugan, nag-away kami ng asawa ko, nagastos ko yung pera, namatayan, ang dami mo. Then huwag kang sumamalao. Kasi mas nahihirapan sila. Ang susunod mo lang iti-text, okay, kailan ka mag-join? O magre-reason out na naman siya next. Ano ba yun? Magre-reason out na naman siya next month or next week. O di anong gagawin mo? Trabaho ka naman. Present, blah, blah, blah. Kaya na next week or next month, nag-text ulit. Di ba? Nag-alarm yung phone mo. Text mo na naman. Okay, kumusta? Dahawa ko na yung package yung mag-join ka na ba? Magrarason na naman yun. O, huwag kayong sumamaloob. Kasi ang tinitext nyo lang, kumusta? Kailan ka mag-join? Siya, nahihirapan siya. Kasi kailangan niya mag-isip, buwan-buwan, na ipapalusot ka. Malungkot, mas nahihirapan siya kaysa sa'yo. Now, guys,
It's very common po sa Pinoy, magulong kausap ang Pinoy. Kaya minsan may mga trainings po ako na sabi ko mas mag-prospect kayo ng foreigner. Kasi ang foreigner, if yes, yes, if no, no. Ang Pilipino, nag-usap na kayong 3 oras ka, pipresit, in-explain mo na lahat ang sagot, mag-iisip ako. Ang gulo ng Pinoy. Eh, kultura natin yun. Gutom ka, hindi. Busog ako. Kain ka na, busog ako. Pero gutom na. It's so hard for us na dumiretso ng salita. Kaya minsan kahit ayaw naman niya, hindi niya makapagsalita. Kaya huwag niyong dibdibin. Kumbaga, parang politiko yan eh. Pag nangako ng politiko, tama na yun. Abusado naman tayo, gusto pa nilang tuparin. O di ba, nangako na nga sila. Ganun lang din yun. Para sa akin, pag nangako, maging masaya ka, hanap mo ulit ng ibang kausap. Kaya kami bumibilis kasi hindi po kami umaasa. Nagkataon minsan lang nag-join sa amin, mga 2 months, 3 months pa po namin yung kausap. Tapos ako ginagawa ko minsan, kasi may mga ano po ako, guy dati. Pag P, tapos name, ibig sabihin prospect. Pag Q, name, qualifier. N, name, networker. Mahilig ko makipag-ibigay sa mga taga-ibang company. Once naman tinitext ko lagi yan, kumusta? Kumusta? Pag nagsasabi, power, grabe, payaman, okay, tuloy lang natin yan kasi maganda ang networking. Laging ganon. Pag puro positive, tuloy-tuloy mo. Pag nagkwento ng negative, kahit katiting. Grabe pare, yung apply ko, nag-aaway kami. Bre, saan kakita tayo? Kita agad, re-rig openin para ma-recruit pag naglalabas na po ng sama ng loob. Kaya iniipon ko po yung mga networker ng mga taga-iba-ibang kumpanya. Para pag sila na naglabas ng sama ng loob, hugot ko talaga yan. Okay? Ano ba ba? P, qualifier, networker, ito, leader. Ganun pala. Ito naman yung mga downlines na medyo priority ko. Kasi, may mga downlines na matitigas ang ulo, may mga downlines na sumusunod. Doon ka lagi sa madaling kausap. Yung medyo matitigas ang ulo, tutukan mo leader mo, hindi mo kailangan ng sobrang dami. Kahit mga 5, 8 lang na leader, pwede ka nang yumaman doon. It's always remember, it only took 1 Jesus Christ and 12 disciples para iikot ang Christianity sa buong mundo. It only took 7 communist na tao sa Russia para maging communist country ang Russia. It took 1 Bob Marley para makilala ang Jamaica sa buong mundo. It took 1 Manny Pacquiao para makilala tayo. Hindi niyo po kailangan ng sobrang dami. And malay mo, nasa kwartong to ang totoong magpapakilala. Ever since, how we wish, pag kami nagkukwentuhan, grabe ang Baguio, mag-12 years na. Hanggang ngayon, wala lang yung pag sinabi. Tapos sinabi kayo yung Joey na, pag sinabing Baguio, yung alam mo, lilitaw agad yung pangalan. Wala, 12 years na, kakailang balik na kami dito. Dadami, mawawala, dadami, mawawala. Ngayon, dumadami na naman. Sana tumuloy-tuloy na. Okay, leader, sunod. Ito yung mga pilosopo. Mga makukulit. Pinagtitripan ko yun pag wala akong magawa. Oo, yung alam mong binara ka ng sobra, yung grabe makapag-negative sa'yo, ay, babalikan ko talaga yan. Pero hindi babalikan ng masama. Alam mo, nagka-traffic ka, wala ka naman magawa. Tinitext ko yan, pare, kumusta buhay mo? Ano na nangyayari sa'yo? Eto ako ngayon, grabe, ang ganda na nangyayari sa akin. Ganon. Napaka-organize ko po, sobra. Ultimo, prospect ko kung na-NDO na, nag-attend na ng OPP, dapat na ano mo yan, nasa-segregate mo yan. Kasi pag umattend ng NDO, mas malaking chance na pwede silang mag-join. Tapos babalikan ko minsan yung mga nag-NDO na OPP ko pag may mga promo sa in. Kahit nga walang promo, gumagawa ako ng kunwari promo. Ano yun? May prospect. Binida ko si Joseph Lim, bla 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 bla. Nabaliw, pero hindi nag-join. Tapos nabalitaan kong darating si Joseph Lim, babalikan ko sila. Uy pare, alam mo ba yung idol mo? Grabe, pupunta sa Baguio. Ang maganda dito, na-mention kita. Gusto ka daw mamit? Malay ba nila kung totoo o hindi? O, di ba, pagdating dito, pakamayan mo lang sa akin. Apply, sinabi ko, gusto mo mamit. O, ako naman, uy, kumusta kayo? Buti na lang, nakarating ka dito. Buti na lang. Diskarte lang. Ang problema dito sa mundong to, ang iyakin lugi. Kumbaga, kung ano ang binigay sa'yo, kung anong medyo tools na nandiyan sa'yo, i-maximize mo. Just be creative. Ang daming ways para mapabalik sila. If yun na lang na 2,000 direct referral, yun na lang na 12,980, ito na nga lang.
style pa to eh. Uy, sobrang gumanda masyadong in global kasi di ba isipin mo hindi ka nag-join. Nalugi ka ng 5,000 kasi kung noon ka pa nag-join, 7,980 lang. Ngayon nag-join ka 12,980 na. Eh kung mas lalo pang papatagalan, baka susunod 20,000 na yan. Kasi totoo naman eh, parang ang kondo, anong mas mahal? Nagawa na o gagawin pa lang? Nagawa na. Ganon din ang AIM. AIM palaki ng, alam niyo magkano dati pagtayo ng office ng AIM? 350,000. Ngayon magkano na? 1 million, halos produkto pa lang. Laki na po ng nilaki ng AIM kasi ibang-iba na ang AIM. Hindi na po tulad ng dati. Isipin mo, napapansin na tayo ng gobyerno. Alam niyo po ba, may level ang tax. Yung pinakamataas na level, nandun ang station AIM. May isang tao na nasa BIR na 5 kumpanya lang ang hinahawakan niya. Isa doon ang AIM. Ganun po kalaki na ang AIM global. Kung alam niyo lang gaano kalaki, ano pa pag-expand natin ang pag-expand natin ang country. Sobra po yun. Ako na po mismo sabi, sobra pong laki. Okay, ano ba yung tanong pala? Nasagot ko ba yung tanong? Ang daldal ko eh. Ano yung last na tanong? Sorry. Sino na nagtanong ng last? Ano yung tanong mo? Yung technique para mas mamadali. Ayun. Ang haba na ng in-explain. Lagyan nyo lang ng ganito, tapos lagyan nyo. Kasi pag nagkaroon ka na guys ng leader, kahit 3 or 5, ubus na oras mo. Isipin nyo may 5 kang leader. Bigyan mo na lang tig isang araw. Di isang linggo mo, 5 araw mo, ubus na. Ano sasabihin mo lang sa leader mo? Uy, kaya mo bang punuin ang schedule ko ngayon na Lunes? Marami ba tayong pwedeng kausapin? Siya yung gagawin din naman ikaw eh. Ang gagawin mo na lang, ulit-ulit na lang yung XT mo. Kaya ang networking naman, ulit-ulit lang naman ang tanong. Kaya nga, nasasagot ko kayo na napakabilis kasi tingin nyo, ilang beses ang tinanong sa akin yan. Tama. Guys, ang networking para po siyang exam. Pag nag-aral ka, excited ka magsimula ang exam. Diba minsan nagmamadali ka pa sa mag-exam na agad kasi baka makalimutan ko yung pinag-aralan ko. Pag hindi ka nag-aral, lahat ng dasal gagawin mo. Sana hindi makapasok si teacher, sana mabunggo yung jeep niya. Sabi natin nung nag-aaral ako, ganito sana umulan kasi pag umuulan, bumabaha yung lakaran namin. Yung mga teacher ko naglalakad lang, sana magbaha. Diba? Pero pag nag-aral naman ako, ay sana magsimula. Kaya ang una niyong gawin, matuto na kayo sumagot. Para mas mapabilis, di kayo maglaro ng Q&A. Ito yung crossline ko. Ako, tanungin mo siya ng mga kung ano-anong klaseng tanong. Tapos balik naman siya naman magtanong sa inyo. Or kung grupo, bunutan. Kung anong mabubunod mong tanong, sasagutin mo sa harapan. Oh, daming way. Pag well-versed na kayo, ang dali na pong gawin ng networking. Kaya lang siya nakakatakot kasi ang iniisip mo, baka matanong ka na hindi mo alam ang sagot. Tip din sa ganito. Pag mag-OPP at baguhan ka, para lumakas ang self-confidence mo, tumimbre ka na sa apply mo na marunong. Sabihin mo, apply. Magsisimula na po OPP ko in a span after 5 minutes. Standby ka apply. Mga 1 oras lang to. Pag may tinanong sa akin na hindi ko agad masagot, tatawagan kita. OPP, bla bla bla. Tinanong, teka lang po, baguhan lang ako. Hindi ko alam sasagot yan. Apply. Anong sagot? Oh, ganito po daw, bla 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 bla. Hanggang matuto ka. Hanggang pagdating ng oras, hindi ka na tumatawag sa apply mo, nasasagot mo na lahat. Yun lang po. Okay na? Sige po. Ang question ko lang ko yung yung pagkuhan sa product. Kasi kiniklaim natin na quality yung mga mga supplements. And ika nga, just like a doctor, pag nagkamali ang doctor sa pag-administer ng gamot, sakit ang abot. So may mga napabalita kasi noon, may mga kidney ailments na ang reason ay paggamit ng supplements. Yun. So that's my first question. My second question, yung sa FDA, yung panang halal. Ano yung ibig sabihin pag na-certify ng halal? At saka ano yung ibig sabihin din pag na-certify ng FDA? Okay.
Ang tanong niya po is tatlo. Number one, anong isasagot? Ano na lang po tita? We are approved by the BFAD eh. Pag sinabing BFAD, anything na nangyaring masama, kung sino man, ang hahabulin gobyerno, hindi tayo. Kasi inaprubahan tayo ng BFAD eh. We're registered as food supplement. Hindi mo tayo registered as gamot. Second, yung halal, at ibig sabihin lang po ng halal, para po siya sa mga Muslim. Normally, ang mga Muslim brothers, pag walang halal, hindi po nila tinitake. Kasi ang gusto nila lagi is more on organic or natural. Okay, regarding naman sa, ano pa yung pangatlong tanong nyo? May tatlo pa. Yung sa FDA, yung food and drug. Ang FDA naman po is more on sa ibang country po siya eh. Para siyang BFAD. Sa atin, BFAD, sa kanila, FDA. Kaya lang kailangan lang naman natin mga ganon para makita na dumaan talaga tayo sa tamang proseso sa kanila. And idadagdag ko na po. Ang tanong naman ng iba, bakit tayo nag-claim na nakakagaling na nakalagay sa atin is no approved therapeutic claims? Magulo po kasi ang law natin. Nagkataon lang ng law natin, pag sinabing supplement, hindi ka pwedeng mag-claim. Ang pwede lang mag-claim is gamot. But always remember this, tayo pag may sipon, ano sinasabi natin sa anak natin? Anak, inom ka ng kalamansi, juice. Kasi ang kalamansi, juice vitamins. Vitamin C nakakatulong sa atin. Therefore, ang supplement, pag ang katawan nyo kasi healthy, ang tiniest part ng katawan natin is cell. Pag ang cells healthy, automatic, buong katawan is healthy. Kaya siya nagawang kaya lang siya nilagyan ng no approved therapeutic claims kasi law. At ang law natin masyadong favorable sa mga negosyante. Okay, para mas makita nyo, kung tama ang law, bakit ang law to legal at ang wedding illegal? Anong pinagkaiba nila? Bakit ang drugs masyadong pinagbabawal? Bakit ang alak at yosi legal? Ang pinakamaraming common cause ng death at ng nagkakaano is sugar. Bakit inaalaw pa ang mga food chain na sila ang pinaka-source ng pinaka-nagiging unhealthy ang tao? Bakit nila inaalaw yun? Bakit hindi pinagbabawal ang sugar sa mga eskaparate? Bakit more than 80% na nasa grocery 20 years ago, hindi naman sila nag-exist? Ang dentist, saan ba kumikita? Sirang ngipin, maayos ang ngipin. Sirang ngipin, pag sinabing recommended by dentist, anong dapat mong gawin? Saan ba sila kumikita? Sa sirang ngipin, sa maayos ng ngipin. Pag sinabing recommended by dentist, ano dapat mong gawin? Alam niyo guys, kung may mga close kayo doktor, pag may mga sakit-sakit, ang pinaka-ina-advise, uminom ng maraming tubig. Pag hindi masyadong close ang doktor, laklakan ng laklak ng alak. Ay, ang alak ng gamot. And ito pang weird part, hindi niyo naman napapansin. Bakit nauso ang maintenance? Kasi parang mansari yan eh. Kaya nauso ang mansari kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Bakit nauso ang maintenance? Habang buhay kang pagkakakitaan. Gaano kasarap yun. Now, ano ang point ko? We should learn to do our own research. Not to believe in everything what they tell us. Kasi ang dami pong sakit, ang daming cancer na kayang gumaling at magamot na sila mismo may-ari ng patent. Gusto nyo maintindihan ng mundo, i-trace nyo yung pera. Ang nagbibigay ng gamot, sila din ang nagbibigay ng studies about sakit. Anong ibig sabihin nun? Kung kumikita ka dahil sa gamot, ibibigay mo ba yung tamang information? Alam niyo po ba na 99.9% na nagkikimo na mamatay pa rin? Bakit hanggang ngayon, meron pa rin? At alam mo ba, sa United States, wala na pong nanganak na normal. Lahat na po CS. Bakit? Mas may pera sa CS kaysa sa normal delivery. Kaya, huwag niyo po masyadong tanongin ng tanong malalalim at gugulo po lahat ng utak niyo pag bumelo po ako dito. Inaantok pa po ako nito. Kaya, again, sabi ko sa inyo, para lang pong isda yan, kung anong gusto nyo sa sinabi ko, kayahin nyo. Hindi nyo po gusto, you're free naman na hindi ko siya sundin. Sige po, tita. Ay, sorry. Kasi lagi naririnig yung paputukin, mental, bilang apply, ano ang pwede namin gawin as a group, as leaders dito, para talagang pumutok tuloy-tuloy ang bago, including the Union and Ilocos. Ano po, mag-launch po kayo ng bagong name. Magkaisa po yung mga leaders na iba-ibang linya.
Kung mga iba-iba kayong grupo, mag-merge kayo, magkaroon kayo ng isang name na pag sinabing ganito, kayo na po yun. And magkaroon lang po kayo ng iba't ibang klaseng events. Tapos matuto kayo mangulit sa may-ari na, kasi ang may-ari naman, ang hinahanap lang nila, attendees. Kung magkakaroon kayo ng attendees, kahit gano'ng karami, willing naman po silang mag-support. Kung mapapakita nila at mapapatunayan gano'ng kayo kadesidido, kaya yun. And doon na kayo mas magiging open up sa mga iba't iba pang knowledge and skills. Ang pinaka-importante po ng networking events. At ang pinaka-importante sa events, tao. Useless pong events yung kung walang tao. Ang pinaka-bottom line ng events, para tuloy-tuloy kayong nababalik kasi ang labanan, consistency. Ang tao, normal lang pa-fluctuate ang emotion. Kaya kung sa love, huwag mong ibibase sa emotion. Kasi pag binase mo sa emotion, maghihiwalay talaga kayo. Diba yung mahal ko siya, grabe naramdaman ko. Darating ang time, mananawa ka rin dyan. Darating ang time, parang masufuya ka na pag lagi mo siyang nakikita. Ang tanong dun, after nun, anong gagawin mo? Kung baga, kung 6 months ka nagre-record, paano ulit babalik gigil nyo? Yun yung magkaroon kayo ng events, magkaroon kayo ng training sa isang resort, pumunta kayo. Ang tao lang naman, ang taga-syudad, dali mo sa bundok, ang taga-bundok, dali mo sa syudad, baliw yun. Ang lumaki sa probinsya, pag nakarating sa modern na lugar, nababaliw. Ang taga-modern na lugar, pag dinala mo naman sa mga bundok-bundok, baliw. Tama. Ganun lang ang logic ng tao. Dapat let them experience na hindi nyo pa nararanasan. Kaya kayo mismo na mga leaders, mag-meeting. Meron kayong leaders meeting na kayo-kayo lang, tapos meron kasama nyo buong grupo nyo. Gawa kayo kung ano ng mga events. Call nyo yun, basta pinaka-bottom lang naman, anong purpose ng, ito pinaka-simple. Bakit may training? Bakit ginagawa to? Para matuto? Isang word lang. Hindi. Mabaliw. If ang memory is average na memory, normally 20% lang nare-retain pag uma-attend ka ng seminar. At kadalasan, habang pauwi ka pa, nababawasan pa yun. Lalo na pagdating mo pa ng bahay, kung negative pa magulang mo, lalo pang nagtawas yun. Pinaka-bottom line lang doon, tumaas ang energy nyo, mabaliw ka. Bakit importante mabaliw? Kasi pag baliw na baliw kayo, na nararamdaman nyo ngayon, ang gusto nyong gawin, humataw. Malamang nandito ka pa, nag-iisip ka ng dami ko, nagre-recruiting, ang dami kong babalikan. Yung mga tanong sa akin, ganito kayo. Ang dami mo nang iniisip, anong meron sa hataw? Masasaktan, iiyak, mapapagod. Pag nasaktan, mapupuyat, at pagod na pagod ka na, gusto mo na mag-quit, ano dapat mong gawin? Saan kayo pwede mag-training? Kung sawang-sawa na kayo lagi nagkakakitaan, diluwas kayo ng Manila. Ang bagan kayo, mag-ban kayo doon. Kung gusto nyo balikan lang para makatipid. Kung may budget kayo, mag-hotel kayo doon. Tapos makipag-usap kayo sa mga uplinks na iniidolo nyo doon. Pag baliw na baliw ka na naman, anong gagawin mo na naman? Hataw ng hataw ka na naman, bla bla bla. May mga nag-join pero dumating pa rin sa point na mas negative ka, down na down ka na naman. Anong gagawin mo? Paano ka naman mag-training? Attend ka ng event, punta kayo ngayon sa Philippine Arena. Pagpunta nyo doon, 5 lang kayo. Mangarap kayo sa susunod, dapat 5 ban na tayo, 5 bus na tayo, mga ganon. Baliw na baliw mo kayo kasi nakarinig kayo ng mga testimony ng iba't ibang tao. Ikaw as engineer, bigla may namig kang engineer, baliw na naman kayo lahat. After baliw, anong kasunod? Hataw na hataw ka na naman, tapos nag-fail ka na naman, ang gagawin mo? Pak, and isang araw, naging successful ka. Kumita ka na ng malaki, bumibili ka na ng coaching gusto mo, ikaw na yung nambabaliw sa mga tao, anong sunod? Ikaw na yung gagawa nito sa mga downlist mo. And paulit-ulit na lang siya. Yun lang yung bungsay ka ng network. Opo, hindi nyo kailangan maging matalino dito. Kung na-i-inspire ko kayo sa dami ng alam ko, nagkataon lang po kasi, nung time na paulit-ulit ng networking, kung ano-ano na pinag-aralan ko. Kasi wala na akong magawa eh. Sabi ko, gusto ko ng panibagong paano ako ma-excite. Kaya pinag-aralan ko mundo. Sabi ko, paano ganito, paano ganyan, bakit may ganyan. Yun. Pero sa totoo lang, hindi naman yun nakatulong sa akin. Kaya natutunan ko na lang yun, kumikita na ako ng malaki. Ang meron lang sa akin, consistency.
Tandaan nyo, pare-pareho ang pinipresent natin sa pinipresent nyo. Wala tayong pinagkaiba. Pag kami po nagpipresent, hindi naman yung 12,980, nagiging 1,500 na lang, 2,000. Yung pairing namin, nagiging pareho lang po. Dinadamihan lang namin kasi ang labanan, pag ma-timing mo yung tao na gusto na talaga niya, boom! Subukan mo rekrutin ang katatanggap lang sa trabaho. First job, kinabukasan magtatrabaho siya. Kahit anong explain mo, hindi niya maiintindi ng networking. Bakit? Overwhelm yan. Na first job ko dito ako, yayaman ganito mangyayari. Yun. Subukan mong rekrutin ng kakahiwalay lang sa girlfriend niya. Pero yung 5 years na nagtatrabaho na sanay, sawang-sawa na sa buhay niya, biglang ma-offeran mo nito, bukas na isip niya. Kaya hindi po natin control yung reaction ng tao. Control natin yung sipag natin, yung pagpipresent natin. Okay, Docs? Ano ba po? Sige po. Can you give us some of your techniques, some of your secrets as networkers kung paano mo magaling na po ang prospect? Di ko nakikinig sa kanya. Ang tanong niya, paano ko daw technique ng mapapabilis, mapapa-oo yung prospect? Di ba nasagot ko na yon? Yes. Nasaan ka kanina? Di ba ka na sobrang lang po siya sa nababaliw sa nangyayari? Baliw. Okay. Baliw. Hindi, ano lang po, ang sabi ko nga, hindi po natin trabaho yung sagot ng prospect natin. Ang trabaho lang natin, mag-present. Sige, San. Naka-attract din po yung word kanina na matanda at matatanda sa sitwasyon ng mga lula at lulo dito sa audience. Paano ang magandang advice Gagawin. Sa medyo po may mga edad na, tip ko na lang po sa inyo, maghanap ka ng mga bata pa sa ilalim nyo. Kasi one way or another, may kakilala po kayo na anak nyo, or pinsan nyo, or kasi mas bata, sila po pahatawin nyo. Kaya naman po, mag-enjoy na lang kayo ng buhay nyo. Kumbaga, kasi mahirap na pag nagbiyahe kayo ng biyahe ng malayo, ang dami nyo na po mga nararamdaman. Kaya ang pinakasimple na lang doon, yung pinakakaya, kasi basically, physically, hindi na kayang umikot ng umikot. Kaya ang maghanap ka sa ilalim. Marami ka naman doon mangunit eh. Tapos kasi kadalasan naman, yung mga kakilala mo, yung mga kilala din niya sa ilalim. Pag may lumabas ng gano'n, jackpot mo kayo. Ano ba ba? Good morning, Apsi. Ask ko lang po kung strategy or pieces of advice po para makuha po yung commitment ng mga downline. Para makuha mo yung commitment ng down, mag-set ka ng example. Kasi minsan may mga downline na parang nag-commit tapos naasahan mo na talaga na, for example, kunya sa Philippine Arena, ganyan. Tapos on the day of the, or a few days before ng event, bigla na lang silang nag-pull out or... Saan ka ba nasasaktan? Hindi sila sumama? O Hindi, nagasusan ka sa ambagan? Hindi naman. Parang ano lang, Meron pong gastos kasi kung nag-set kayo ng van. Tapos expected mo 10 sasama. Ang Siya sumama. yung nagbayad na lahat. Hindi sumama. Ay, ba nagbayad lahat? hindi naman po. Sige, ano ba yun? Grabe ka. Hindi, nakakasayang lang kasi na parang nawawala sila sa truck. Ay, hindi po natin Hindi natin ano. na-control. Hindi na-control yun. Balik ako sa sinasabi ko kanina. Kaya di ba nagkaroon ng leaders? Kasi ang pinakamaganda tutukan nilang leaders. Yung may mga ilalim pa yung mga ganyan na aayaw, gusto. Normal po yun. Huwag mo na lang silang isipin na sila prayer. Ang pwede mong kausapin mga sinabi sa mga leaders. Pero yung mga ganon, mahirap po kung ganito yan eh. Kasi nabang responsibility. Paano mag-drawing ng kotse? Ano ba? Okay. Basta kotse yan. Cute naman. Okay. Now, nag-away yung dalawa. Sabi ni B, ay grabe, may kotse akong nakita. Sabi ni A, oo nga, nakikita ko yung kotse mo. Pero alam mo ba, sa harapan nila, may dalawa pang kotse. Ay hindi, isa lang naman ang kotse nakikita ko. Hindi nga, meron pa. Ganun ang tao. Paano magkakaintindihan yung nasa baba at yung nasa taas?
Kaya may mga minsan kayong mga downlines, kung medyo matitigas pa ang ulo, hayaan mo na muna magkadapa-dapa. Wala, ganun talaga eh. Para palambutin mo muna ng konti, hindi yung lalambot kung hindi pa nasasaktan. Kaya hayaan mo munang masaktan ng masaktan, hanap ko muna ng iba. Kaya ang labanan is go wide, damihan yung direct nyo para may choice ka. Ito matigas ang ulo, ito hindi, di dito ka. Ito hindi matigas ang ulo pero ang bagal ng production. Ito may hindi matigas ang ulo pero mabilis ang production, di dito ka. Mas marami kayong choices, mas maganda. Kaya nga minsan, pinipilit mo ng pinipilit yung downline mo kasi baka nag-iisa lang yan. Wala ka ng ibang downline, kaya yun lagi mong kinukulit. Next! Mas masarap kasama yung downline, ikaw kinukulit. Apply, meron akong 5 direct, ikaw wala pa. O paano mo kahabulin? Di ba masarap ng gano'n? Kesa yung ikaw pa nakikiusap, downline, kailan tayo may kausap? Di ba? Kesa pinipilit mo punuin ang downline schedule mo, ikaw pumuno ng sarili mo schedule. Mas mabilis po kung umaasa kayo sa sarili mo kaysa sa ibang tao. Okay, last question po bago ako magsimula. Hindi ba po ako nagsisimula? Di ba question and answer pa lang ba? Ano po pwedeng gawin sa downline na professional? Maganda sa atin as leader na marami silang ipapakiusap na prospect. Pero paano if every time na meron siyang prospect, nakaalalay lagi si upline niya? Kasi ang laging reason niya, upline may UPP, pwede ikaw makiusap kasi... Ano lang po yan eh, sa larangan ng business, ang importante din po kung pareho kayo magiging healthy. Ibig sabihin, kung kesa naman tayo namumusak alpa, kung meron naman nagbibigay sa atin ng prospect, okay lang din yun. Kumbaga bilang upline, tayo lagi mag-a-adjust. Kung hindi natin kaya, wala, kailangan mag-decision. Is either i-give up mo siya, maghanap ka ng iba, or i-retain mo siya. Kasi may ibang tao talaga na mas gusto lang magbigay ng prospect. Eh, ang pabor naman sa atin nun, kasi naghahanap ka pa ng prospect sa labas. Kumbaga sa law of supply and demand, naghahanap ka ng tako, may tagagawa ng tako, may nagano, okay na yun. Kumbaga kung anong kaya niya ibigay, tayo mag-a-adjust. Baka kasi pinangakuan din natin, mag-join ka, wala kang gagawin, magbibigay ka lang ng referral. Nung nagbibigay lang ng referral, biglang, dapat mag-network ka, wag. Kung anong pinangako nyo, panindigan nyo sa prospect nyo. Kaya kung may ganun po kayong downline na pwede kang makagawa ng technique. Ito, bigyan kayo ng mga simple na sabi ko nga sa inyo, never ako nagka-cancel ng event or activity sa downlines ko. Dati, naiipit lang ako ng sobra kasi akong pinakaunang speakers bureau ng InGlobal. Mas priority ko dati cross-line ko rather than sa sarili kong group. Pero ang challenge lagi sa akin, paano ako magagawa yung trabaho ko sa downlines ko na habang tumutulong ako sa kumpanya. O, ganito. May isang sisel, sabihin natin ngayon na April. May sisel ako sa downlines ko, tapos biglang April 5, sisel, biglang tinawagan ako ng company, may training daw April 5. Okay, company tumawag, April 5, tapos sisel, April 5. Matagal na itong nagawa nung March. Ano pipiliin nyo? Downline ko, weekly ko, 3 tama ko. Company. Ako, pinili ko 2. Naganap ako ng downline ko na magaling mag-talk, na medyo kahit pa paano malapit sa skills ko. Sinabihan ko siya, pre, sagot ko na lahat ng gastos mo. Sagot ko na yung gas mo, yung ganito, pati venue. Ikaw na muna bumaba dito. Kasi ako may gagawin ako. Nagawa ko pa rin. Parang katulad na may nagbibigay na yung prospect. Ano bang nagiging problema mo? Hindi mo na ba nakakayanan yung schedule or... Ang point kasi doon up, yung gusto mo rin siyang matuto. O, ikaw may problema kasi gusto mo yun. Hindi naman niya gusto yun. Leader, coming from the root word lead. Kusa dapat. Ang hirap umakyat na lahat mo binibitbit, iiyak ka nun. Mas masarap kung umaakyat ka pataas, naghahabulan kayo pataas. Rather than hinihila mo na lang, mababurn out ka po nun. Lahat ng downline, active na kayo ng seminar, please, sana umattend kayo kasi alam ko maganda sa inyo yun. Ako, ang bilis ko po mag-let go. 1 month, direct kita, hindi ka pa marunong mag-present, bahala ka buhay mo.
Hindi ko tinatolerate ang mga iyakin. Wala naman sa mundong itong naging successful na iyakin. Nakakita ka na naging successful yun kasi reklamo ng reklamo sa buhay. Wala naman yan. You need to be tough. It's the reality. Kailangan mo harapin yung dapat mong harapin. Hindi pwedeng takbuhin kung gusto mong maging yumaman at maging successful. Walang ganoon. I will be very frank with you na itigilan nyo na yung daydream na yayaman ka isang araw, nagdadali lahat. Hindi dadali ang lahat. Galingan mo para maging madali ang lahat. Sabi ko lagi, hindi magmamakaawa sa inyo ang pangarap nyo para nyo kunin. Hanggang wala kang gagawin pagbabago, hindi mo yun makukuha. Okay, ready na ba kayo? Yes! Sige po. Kami po sa Ilocos, sir. Sabi nila, sa Ilocos kasi sa Santa Cruz, busy ko namin, hindi pa po ginagawa ng speakers dito. Hindi pa siguro, busy o na yun? Busy ko. Umabot na ba kayo ng 1M or 1.5? Kasi consistent. Consistent po. Ba't hindi ba kayo binababa? Maganda naman yung busy ko namin, hindi po namin magkano. So, kami po, kumakataw po. Ang Santa Cruz malapit na sa Lawag. Ilang oras? Malapit ng Santa Cruz. Malalapas sa bayan. Depende siguro kung saan ka galing. Pag San Fernando, di ba binababa? Ang San Fernando, Pampanga. Alaw niyan, sorry. Okay. Kanino po kayong grupo? So, ginagawa namin weekly, may seminar sa PCO. Nasusuya na sa Masusuya po talaga sa inyo yun. Ako lagi dalaw-dalaw paraan yan eh. Kung ako ha, halimbawa lang ako sa inyo, hindi ko po sinasabing gawin. Minsan ako makungulit ako ng mga top earner. Pero hindi po ako, huwag akong kulitin niya. Ang dahil kong ginagawa. Okay. Ako minsan makungulit ako ng limang, babaan nyo naman kami. Ano, tulong, sagot na namin minsan pamasahin nyo, ganito. May maghanap kayo ng ibang pwedeng bumaba. Pero, i-brought up ko po, subukan ko po yung kapangyarihan ko kung pwedeng mababaan kayo ng SB. Hindi ko rin po alam kasi kung ano yung reason. Ever since? Hindi ko po dala phone ko eh. Sige, ano ko po? I-message nyo po sa Facebook, sabihin nyo lang, Akay, yung Santa Cruz. I-message mo sa Facebook, tapos tawagan mo po sila. Ano po? Meron mo ba? Okay, ready na ba kayo guys? Yes! Okay. Again, hindi ko po kayo pinipilit. Yung gusto mong umuwi, pwede pong umuwi. Ako gusto ko lang po magsalita. Okay, clear tayo doon? Yes! Okay. Number one, ang pinaka-common cause bakit tayo nahihirapan kasi kultura. We are colonized by Spaniards for more than 300 years. Nasanay tayo na lagi tayong kinocolonize. Ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Spaniards na lang, tinuruan tayo na sabihin tayong alipin sa gigilid, alipin na mamahay. Kaya karamihan sa Pilipino, kahit napupunta sa ibang bansa, alipin pa rin. And sorry lang po sa mga nag-work. Ang nag-work, it's just the same. Anong pinagkaiba? Ang alipin may uniform. Tama wala? Tama. May sarili ba silang choice? Wala. Yung mayaman? Hindi. Empleyado? May uniform? Yes. May sarili ba silang desisyon? Yung mayaman? It's just the same. Pinaganda lang yung tawag, pinaganda yung dating, pero bottom line, it's just the same. Now, if you're just going to analyze it, simula bata pa lang, masyadong tayo na-train na mga no. Huwag mo tong gawin, huwag mo puntahan, huwag ganito. Lagi tayong pinipigilan. Kaya it's not common for us na ipaglaban yung gusto natin. Kasi pag pinaglalaban natin, napapagalitan tayo. Pag sumasagot tayo sa magulang, pinapagalitan tayo. And even parents, unaware sila, tinitrain nila ang bata para maging mahirap. Example, ang bata, pag nasa mall, anong gagawin? Magtuturo ng lahat ng gusto niya. Mama, gusto ko nito, gusto ko niyang bilhan mo ako. Anong laging sagot ng magulang pag mainit ang ulo? Anak, huwag kang turo ng laruan. Anong tingin mo sa nanay mo na mumulot ng pera? Hindi mo ba alam na yung mga laruan ay laruan lang yan ng mayayaman? Yung nanay mo mahirap, anak ka ng mahirap. Anong ginawa mo sa bata? Dinikdik mo sa utak niya na mahirap ka, mahirap ka, mahirap ka.
Kaya di ba nararanasan nyo pag nag-o-offer tayo ng opportunity na pwede silang yumaman, ang kadalasan reaction, ay, ayoko niyan. Bakit? Kasi na-trained na bata pa lang, pag pangmayaman, iwasan. Pag pangmahirap, pag-agawan. Example, maglalagay po ako, job opening, call center agent, 30,000 per month. Maraming mag-a-apply, konti. Marami. Mag-aagawan? Yes. Hindi marunong mag-English, mag-i-English para lang matanggap. Yes. Maglalagay po ako. AIM Global. Pwede kang kumita 960,000 pesos per month. Maraming pupunta? Wala. Bakit ito pinag-aagawan? Bakit ito pinag-iisipan? Ito pa worse. Alam mo, gusto ko sana yan, kaya lang wala akong time. 960,000 per month, wala siyang time. 30,000 per month, panay ang overtime niya. Tama eh. Why? Just imagine this, guys. Marami nang umaalis pa unti-unti. Ano bang meron sa mga bahay nila? Walang masakyan? Bakit? Ikakamatay mo na ba yun kung hindi ka umuwi sa bahay mo ng isang araw? Ang tagal na natin nagdadasal na gusto natin yumaman. May isang taong nasa harapan nyo ngayon na pwede kayong turuan, tapos uuwi ka. Magulo lang tayo. Ito gusto, ito ginagawa. Now guys, hindi po mahirap yumaman kung magiging maayos ka lang sa gusto mo, sa ginagawa mo, sa iniisip mo, boom, makukuha mo. Ang problema sa atin, iba gusto mo, iba ginagawa mo, iba iniisip mo. Paano maiintindihan yan? Now, ano ang point ko guys? Isipin mo, kultura na ng Pilipino. Second, na pinaka nagturo sa atin para tayo maging mahirap. Ito muna bago ko ituloy. Isipin mo guys, kung meron akong isang factory ng pentel pen, ang factory po may raw materials. Yes. After i-proseso ang raw materials, may proseso, sunod finished product. What if ang finished product ko, 50% pangit yung quality ng pentel pen at 50% magandang quality? Tanong, magandang klaseng factory siya o pangit? Ulitin nga, 50% lang po ang maganda pwede mong ibenta. Yung 50% hindi ko pwedeng ibenta. Magandang klaseng factory, pangit. Now, what if may factory ako ng tawag ko school? Ang raw materials ng school, student. Ang finished product ng school, graduates. Question, 80% po ba sa gumagraduate maganda buhay? Hindi. 50% po ba sa gumagraduate maganda buhay? Hindi. 30% po ba sa gumagraduate maganda buhay? Hindi rin. Tanong, anong klaseng factory siya? Pangit. Bakit Pangit. yung Pangit factory yan. ng pentel pen 50% pangit? Bakit ito pangit may pigil? Why? We are trained that way. Na lahat ng sinasabi nito, tama. Hindi mo to pwedeng kontrahin. Kasi masama kang estudyante. Kaya lang ito question. Nung nag-aaral tayo, ilan ang average na oras ng pag-aaral? 8 hours. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Question. Paglabas mo sa school, nung nagtatrabaho ka, ilan ang average na oras ng pag-work? 8. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Question. Bakit lahat ng nangyayari sa loob ng school, hindi nang nangyayari sa loob ng trabaho? What if kaya ito ginawa, hindi naman para mag-create ng successful. Para ito ginawa, hindi para mag-create ng mga taong nag-iisa. Kaya ito ginawa, para mag-create ng sobrang daming Workers. Tama yan. Napakatama. question. Bakit 100% sa gumagraduate naghahanap ng trabaho?
Nag-take ka ng business course, after mag-take ng business course, naghahanap ng Trabaho. sino man lang dito na magulang na nagtanong, sino ba ang nagbigay ng school educational system natin? Amerika. Halos ang magulang, kaya mo pinag-aral yung anak mo kasi yan ang ginagawa ng karamihan. Tama. Ayaw mo yung responsibilidad ko magtuturo, kaya iniwan mo na lang sa school, bahala na kayo dyan, gagawin ko muna yung trabaho ko. Now, ano ang point ko bakit ko ito sinasabi, guys? If you want to become successful, may tinuro to na yun ang pinaka-cause bakit maraming ayaw maging successful. Ano yun? Sino sa kwartong to ang gusto nito? Alam nyo bakit? Tinuro niya. Pag nag-fail ka, hindi siya maganda. Take ka ng exam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang tama mo lang number 1. Anong tawag sa'yo? Fail. Bobo. Masarap bang tawaging bobo? Or masarap bang tawagin yung naka-perfect class? Yung naka-perfect, palakpakan natin. Gayahin natin siya kasi magiging successful siya. Anong pakiramdam nung isa lang ang tama? Di ba bababa tingin mo sa sarili mo? Tama. Guys, grades is only important inside the school. The moment you go outside the school, grades will never be important. Subukan mong mangutang sa bangko at ang dala-dala mo yung flat 1 mong grade. Ano ang point ko, guys? If you want to become successful, learn to love this. Why? Ang fail, first attempt in learning. Walang batang natutong maglakad nang hindi nadapa. Bakit kailangan mong fail? Kasi pag nag-fail ka, magiging ka ng experience. Bakit kailangan mo ng experience para magkaroon ka ng right decision? Bakit kailangan mo ng right decision para maging successful ka? Therefore, itong dalawa, magkakambal yan. Walang taong naging successful nang hindi nag-fail. Nakarinig na po ba kayong paa? Right foot, wrong foot? Anong meron? Right, left. Anong meron? Failure, success. It will always help you to move forward. Tama. Walang maling nangyari sa inyo. Lahat na naging mali, natuto ka. Lahat ng nasaktan ka, tumibay ka. Sa mga bagay na umiyak ka, mas nag-mature ka. Anong mali sa nangyayari sa'yo? Kaya kung gusto mas mag-grow, mas mag-mature, damihan mo to. There's no such thing na mali ang mag-fail. Now, ano ang point ko, guys? Lahat tayo naniwala dito na 80% sa pinag-aralan natin, hindi mo naman ginagamit. Sino po mga nagtatrabaho ulit? Pakitaas lang po ng kamay. Pansinin mo, nung nag-aral tayo ng addition, subtraction, division, multiplication. Nag-aral tayo ng algebra. A squared plus B squared equals C squared. Nag-aral tayo ng tangent, cotangent. Ang dami natin pinag-aralan sa math. Sa mga nagtatrabaho, ano lang naman ginagamit mo? Income minus expenses equals utang. Tama? Grabe! Ang dami pang pinag-aralan. Yun lang naman ang equation mo. Ito worse. Nagko-compute ka ng nagko-compute na wala ka naman ng i-compute. Masyado mong pinapahirapan sarili mo. Sabi nga, anything that is multiplied by 0 will always be Zero. Kung wala kang natitirang sweldo mo sa isang taon, next year wala pa rin matitira. Next year, wala pa rin matitira. Kaya siya tinawag ng payslip kasi premonition. Anong premonition? Pangitain para sa future. Payslip, pagka-pay, umi-slip lang lagi yung sweldo mo. Pambayad ng utang mong 30, pambayad ng utang mong 15, pa ikot lang. Bakit siya tinawag na job? Kasi ang abbreviation niya, Journey of the Broke. Itagalog ko, ang paglalakbay ng isang mangungutang. Hindi niyo po ba napapansin nung wala kang trabaho, wala kang masyadong utang, kung kailan ka pa nagkatrabaho-trabaho, saka ka nagkabaon-baon sa utang. Kasi dinisign siya that way. May accident iba sa mundo. Ang mic ba dinisign ba para maging ilaw? Ang ilaw ba dinisign para maging mic? Hindi. If you want to work for the rest of your life, employment is very good. Why? Nilagyan siya ng loans. Yes.
Akala mo ang loans kakampi mo, yan ang tulong sa'yo para hindi ka makaalis sa trabaho mo. Ang isang taong takot, ang isang taong baon sa utang, hindi lumalakas ang loob nilang mangarap. Ang gusto niyan lagi, security, na laging sanay sila sa sweldo nila na kung ang sweldo mo ngayon gusto mo security, yan ang pinakadelikado sa panahon ngayon. Bakit? Lahat ng sweldo mo hindi nagbabago pero yung gastusin nagbabago. Tama eh. Isipin mo guys, if you have children right now, always remember, anak mo may kakambal. Ang kakambal nila gastos. Habang lumalaki yan, yung gastos niyan lumalaki din. Ang tanong, sweldo mo, kumusta? Guys, wake up. Kung marami yung mayaman sa employment, di sana, ang dami ng mayaman. Ang dami mo naririnig, reklamo ng reklamo. Mahirap trabaho ko, masungit boss ko, hindi tumataas ang sweldo ko. Reklamo yan ang reklamo, pero bukas pumapasok pa rin yan sa trabaho nila. Guys, tiwala lang. Huwag kayong masyadong matatakotin. Wala naman namatay na hayop sa gutom. Wala naman yung trabaho. Ikaw pa kayang tao. Tama eh. Tama eh. Kung religious ka man, wala ka bang tiwala sa taas na ikaw tayo na nga ang pinaka nag-iisang creature sa mundong to na kaya mag-isip? Ang problema lang sa atin, ang puno pag lumalaki, isasagad nila yung potential nila. Ang tao, ang dami natin potential, hindi natin ginagamit. Masyado tayong matatakotin. Wala kang tiwala sa sarili mo. Lagi mong hindi man, iniisip mo man lang ba kung ano talaga gusto mo? Or mas iniisip mo paano magutom ako, paano mapuyat ako, paano... Huwag yun. Walang tao na nakapalit ng ibang isla na hindi nila iniwan yung islang kinalalagyan nila. Tama. Ang tao, paano kaya yaman kung busy-busy yung kamay mo kahahawak ng barya? Hindi pwede. Hindi ka makakahawak ng milyon hanggang hindi mo ililet go yung barya. Guys, tiwala sa sarili kasi isa lang sigurado ko, kaya yan. Marami kang narinig na lahat na pananakot sa atin. Dito palang pinakot na tayo. Huwag kang tatayo, huwag kang maglalakad, huwag kang magsasalita. Doon palang pinakot na tayo araw-araw. Kaya ang daming tao na ayaw ilabas yung potential nila. Sa loob pa lang ng bahay, napapagalitan na tayo palagi. Sa loob ng school, pinapagalitan pa tayo. Pag trabaho, pinapagalitan pa tayo. Kaya hindi lumalabas yung totoong galing natin. Christ is in us. Everything that we need is already inside of us. The problema, hindi natin nilalabas. Kasi bakit? Masyadong takot. Guys, TV pa lang, tinakot ka na, puro balita, patayan dito, patayan doon. Pumunta ka sa lugar na may mga patay, hindi naman ganun kalalala. Punta kayong Mindanao, nakapunta na sa Zamboanga, Basilan sa lahat. Hindi naman yun kadelikado, TV lang naman nananakot. Babae, bakit ka masyadong nalulungkot? Huwag kang magbasa ng beauty magazine kasi pag nagbabasa ka ng beauty magazine, nalulungkot ka pa. Ang purpose ng beauty magazine, bentahan ka. Paano ka bebentahan kung pupurihin ka? Tama Sasabihin eh. nila, pangit ka, para ikaw bili ka ng bili. Yung mga babae, parang may masilya na sa mukha kung ano nilalagay. Ano ba? Ang daming, anong nilalagay? Foundation. Yung kilay, inahay, tapos drawing na. Ano ba ang gulo? Guys, tuwing umaharap ka pa sa salamin, natutuwa ka pa sa nakikita mo, o lagi mong sinasabi, sana kamukha ko si ganito, sana kasi ka. Anong kasalanan sa'yo ng sarili mo na yan na ang lagi mong kasama, hindi mo pa ma-appreciate? Guys, minsan, ititig ka, grabe, sana may shape katawan ko para maging sexy. Guys, kung ang batayan ng pagiging sexy is shape, always remember, ang circle, shape pa rin po siya. Tama eh. Be happy on what you are. Guys, don't ever believe sa mga magazine, puro yan edited, puro yan naka-photoshop. Huwag kang maniniwala din sa TV kasi hinahanap lang nila yung tamang angulo. Parang Facebook, huwag kang masyadong paniwala sa Facebook kasi mga babae, lalo iisang angulo, yun ang pinakamaganda nila. Alam niyo mga babae, lagi nagpa-picture. Kahit anong... Yun lang kasing maganda nila, yung kabila hindi. Mga lalaki, gusto nyo makita totoong mukha ng babae, first date, yayain nyo mag-swimming. Hindi makakapag-makeup eh. Para hindi ka mapeke, di ba? Ano ang point ko? Guys, learn to love yourself. Kasi ang sinabi sa atin lagi, huwag mong mahalin sarili mo, masyadong selfish, huwag mong isipin yan, isipin mo ibang tao. Kalukuhan yan, unahin mo muna sarili mo, mahalin mo muna. Paano ka magmamahal ng ibang tao kung ikaw mismo sarili mo, hindi mo kayang mahalin? Tama eh. It will always start from within. Guys,
parents, don't ever compare your isang anak sa isa pang anak kasi kawawa po sila. Pag kinumpara mo, disaster po yun sa bata kasi hindi naman nila kayang magawa yung kayang gawin kasi may kanya-kanya tayong strength, may kanya-kanyang weakness. At lalong-lalo na, hindi po obligasyon ng anak nyo na sundin kayo lahat. Huwag na huwag nyo pong sisingin, anak, ako nagpakain, ako nagpaaral, sundin mo ako. Sino bang gumawa-gawa sa amin? Nananahimik kami, ilalabas-labas nyo kami sa mundo. Tapos sisingilin nyo kami. Support them kung ano gusto nila. Madapaman sila, palakasin nyo lang loob. Huwag nyo kontrolin kasi pag kinokontrol, hindi lumalabas ang totoong talent at galing ng isang tao. Always remember, nagsalita na po lahat ng pinaka-successful mga billionaires, sila Steve Jobs, sila Mark Zuckerberg, si Bill Gates, they have something in common. Hindi nila sinunod yung normal na sinasabi sa atin. Pinaglaban nila kung ano ang gusto nila. Kaya kung may anak kayo, anak, mag-militar ka. Eh kung ayaw, gusto magtayo ng parlor, suportahan. Pag sinabi mong mali ginagawa nila, parang sinabi mong mali ba ang nasa taas? Siya naman nakakaalam, di ba? He is all-knowing. Then if He is all-knowing, di alam niya lahat. Kaya tayo, we're not here para mag-control. Alikabok lang tayo sa buong mundong to para masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo at ikaw makikialam sa isang group ng isang tao. Just support them. We're just a passerby sa mundong to. If you want to be happy, always remember this. Pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. Wala tayong pag-aari sa mundong to. May cellphone ka na, snatch, isipin mo tapos na ikong kontrata ng cellphone mo, hanap ka na lang ng iba. Masyadong damdamin. May karelasyon ka, huwag kasi kayo nagpapaniwala sa forever. Wala talaga. May karelasyon kayo, naghiwalay kayo, be thankful na naging part siya ng buhay mo. Huwag mong isipin yung paghiwalay mo, ang isipin mo ilang beses ka bang kinilig, ilang beses ba kayo naging masaya, ilang beses ba kayo nag-date. Doon ka mag-focus, then after na, hanap ka na lang ulit ng iba. Ang problema kasi sa atin, masyado gusto natin hiuul doon lahat na mas nasasaktan tayo. Marriage contract, isa pinaka-worst na invention. Bakit? Ginawa mong pag-aari ang isang tao. Hindi naman pwede yun kasi lahat dadaan lang sa mundong to. Kumbaga, just appreciate what is happening to you. Appreciate lahat kasi dun ka mas magiging masaya. Pag pilit mong kinokontrol, parang ganito yan. Pag nakakita kayo ng alon, pwede kang ma-express na, alon, wag na. Pero wala kang magagawa. Bakit ang aalon talagang didiretso siya. Pero pwede kang kumuha ng surfing board at mag-surf ka sa ibabaw ng alon. Mas nai-enjoy mo yung alon habang nakakaalon. Guys, kung gusto natin laging perfect life, gusto natin laging nakangiti, gusto natin sobrang saya, kaya gusto natin yumaman. Guys, habang nabubuhay ka sa mundong to, mamili kayo. Kung nasa hospital ka, anong sounds gusto mong marinig? Number 1 na sounds. Perfect yun, diretso. Number 2 sounds. Tut, 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 tut. Anong gusto mo? Number 1, number 2. Then if you have up and down in your life, it only means that you're still alive. Don't ever wish na puro ka masaya. Ang boring ng buhay. Isipin mo, nanonood ka ng pelikula, lahat bida. Diba? Gaano ka boring? Kaya naging sikat si Fernando kasi may Paquito Diaz. Kaya naging maganda si Batman kasi may Robin. Guys, it's part. Joker. It's normal. Nangyayari. Ba't ba Robin? Si Joker, si Batman may Joker. Nagulan ako. Kung isipin mo yun. Kung for me guys, just always smell and appreciate life. Kung ganun mas magiging maganda. And number 2 pa lang tayo eh. Hindi po, para naawa na po ako sa inyo eh. Baka batoy ninyo na ako dito. Tagal naman. Ako gusto po kumain dun sa Jack. Jack ba yun? Ayun. Masarap daw kumain dun. Yes! Okay. Kagabi kumain kanina. Okay. Yes! Gusto mong yumaman? Gusto mong yumaman? Yes! Gusto mo? O dapat ikaw na nilibre. Tama eh. Hindi, alam nyo kung bakit. Explain ko to. May explanation dyan. Okay. Now, pag ikaw yung downline na lagi mong wini-wish, ikaw yung magpapalibre, hindi mo pa pangarapin lalaki grupo mo. Tama. Bakit? Ayaw mo nga libre. Di ba nakikita mo si Upline? Upline, palibre. Gusto kong dikit ka ng dikit kay Upline para ka malibre. Subliminally, at
sa subconscious mind mo, ang ina-attract mo, huwag kang yumaman. Pansin mong mahihirap, palibre. Nagbabayad, delayed kung hindi man delayed, on time. Pag nagbabayad ka ng on time, pang mahirap po yun. Ang pangmayaman, advance. Yung laging tumatakbo sa utang, pang mahirap pong ina-attract niya. Kaya siya hindi nagbabayad kasi iniisip niya, hindi siya magkakaroon ng pera. And guess what? Ibibigay sa'yo. Yeah, be careful what you wish for. Ibibigay talaga yan sa'yo. Okay, now, dito na tayo. Tatapusin ko na to. Ready na ba kayo? Yes! Okay, number 1. Ito po ang sikreto technique ko kung gusto nyo talagang maging successful sa buhay. Number 1, forgive. Learn to forgive yourself. Sa dami man mga nagawa mong kalokohan, kung ano man nagawa mong pagkakamali sa buhay mo, forgive yourself. Your past will never define who you are. Forgive your parents. Pinakasimple gusto nyo gawin after nitong seminar na to, i-text mo lahat ng may sama ka ng loob. Parents mo, i-text mo, sabihin mo, Mapa, pasensya na po kayo, naiintindihan ko na po ngayon. Thank you po sa lahat. Sa mga kaaway nyo, kung pwede nyo i-meet personally, sa mga dati nyong kaibigan na hindi na kayo nagpapansin ng taon na, i-meet mo sila ngayon. Sabihin mo na lang, pasensya ka na, medyo madrama lang talaga ako dati, pero ganito. Forgive your enemies not because they deserve to be forgiven. Forgive them because you deserve a peace of mind. Yes, tama. Pag napatawad mo lahat ng may sama ka ng loob, maiintindihan mong pinatawad mo pala sarili mo, hindi sila. Magiging ang sarap ng ngiti mo, ang sarap ng gising mo, ang sarap ng lakad mo sa buhay na to. Clear? You can never go up pag anda yung bit-bit ng sama ng loob. Kaya i-clear mo muna lahat ng sama ng loob mo, isa-isahin mo sila lahat. Okay, Docs? Yung may, nasabi ko na rin kanina, kahit may mga umutang sa'yo na hindi ka binayaran, move forward. May pera ka, nanakaw, kasalanan mo kasi nilagay mo dun. Kung mga mas madali kung sisisihin mo sarili mo kaysa ibang tao. Kasi totoo naman may nangutang sa'yo, hindi nagbayad. Kasalanan mo, nagpautang ka kung hindi ka nagpautang, hindi na sana, wala din sana silang hindi mababayaran. Kung magagaling isipin nyo, so always think that you're in control. Rather than, kasi pag inisip mo lagi ibang tao may control, mas malulungkot ka at madidisappoint ka. Okay? May tinuturo lahat ng nangyayari sa atin, walang mali. Sa nangungutang na hindi nagbabayad ang tinuturo, huwag mo na kasing pautangin. Yun lang. Ganun lang siya kasimple. Sunod, ask. Be very clear. Be very clear. Katulad sa kanya, gusto niyang yumaman, nagpapalibre siya. Parang baliktad. Di ba dapat ako pakulitin? After, libre kita para makausap pa kita mas grabe. Yun ang dapat Di ba parang ako naman, ba't kung gaganaan palibre? Ano mapapala ko sa kanya? Pinakain ko na lang, tuturuan ko pa. O di ba, abuso naman yun. Now, always remember guys, kung maniningil po ako ng bayad ng ganitong talk, magkano yun? Hindi ko naman ito masasabi dahil natutunan ko kahapon, ilang libro binasa ko, gaano karaming oras ako nag-spend ng audiobooks na training, gaano karaming taong i-interview mga bilyonaryo, milyonaryo at mga tambay para maintindihan ko yung mga nangyayari sa buhay-buhay. Hindi ko ito nangyari ng isa ang gano'n. Doktor nga, ilang minuto mo lang kinausap Inhale, exhale, inhale, exhale, labas dila, 500. Isipin, ilang minuto na kayo nag-usap? Yung abogado nagperma lang, yung architect nag-drawing lang ng bahay, may bayad. Ako kanina pa nagtutok dito, manlilibre pa. Galing pa kaming Tagupan, antok na antok pa ako. O di ba? Sunod, sit. Sound, emotion, action, thoughts. You need to be very clear dito. Dapat iisa po sila. Para siyang banda. Kung ang genre nyo is, sabihin na natin reggae, dapat lahat reggae. Yung nagigitara, reggae, kumakanta, reggae. Kasi pag ang isang banda, yung isa reggae, Metallica, iba-ibang halo-halong genre, hindi na po siya sounds noise na po siya. The same like this. Paano ibibigay ng nasa taas yung gusto mo kung ikaw mismo ang gulo ng sinasabi mo? Sinasabi mo gusto mong yumaman, ang nararamdaman mo, yayaman ba talaga ako? Diba ang hirap nun? Ulitin nga, sound, emotion, action, thoughts. Dapat lahat sila align. Kung gusto mong yumaman, ang sinasabi mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Ang nararamdaman mo, yayaman ako. Ang action mo, humahataw ka. Tama. Kasi ang iba gusto kong yumaman, nararamdaman niyang yumaman, wala naman ginagawa. Maging align lang po to, sound, emotion, action, thoughts. Be consistent. At least 2 years straight, tuloy-tuloy. Ang layo ng mararating nyo. And lastly, be thankful. Ginagawa po ba natin to? Yes.
question, what if may isang bata? Yung bata, binigyan ng candy. Sabi bata, candy. Sa yung bata, candy, candy, candy. Sarap-sarap candy. Masarap po ba bigyan ulit yung bata? Yes. Scenario number 2. Bata, candy. Sabi ng bata, ayoko yan. Gusto ko chocolate, 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 chocolate. Masarap po bibigyan ulit? Hindi. What if tayong batang yun? Binigyan na tayong dalawang mata para ma-appreciate natin yung mundong to. Binigyan tayong dalawang paa para makapunta tayo sa iba't ibang lugar na gusto natin. Binigyan tayo ng oxygen na nagsusustain ang buhay natin. Binigyan kayo napakagandang klima na libre ng aircon nyo. Binigyan kayo ng bundok na pwede mong sabihin playground. Binigyan ka napakalaking swimming pool na pwede mong tawaging beach. Now question, kailan ka man lang ba talaga nagpasalamat? Or mas madalas mong banggitin, Lord, ba't hanggang ngayon wala pa akong downline? Lord, ba't hanggang ngayon mahirap pa rin po ako? Lord, ba't hanggang ngayon ganito ako? Kailan ka man lang ba talaga nagpasalamat? Paano ka bibigyan kung ang dami ng binigay sa'yo, hindi ka pa marunong magpasalamat? Yes. Kailan ka nagpasalamat sa magulang mo na binigay sa'yo para may gumabay sa'yo habang paglaki mo? Kailan ka man ba nagpasalamat sa mga kaaway mo na lagi nilang pinupunang mali mo para alam mo kung anong dapat mong i-improve? Kailan ka man ba nagpasalamat na pag nag-iiyak ka at pag nangihina ka, may mga kaibigan ka? Kailan mo man lang ba naisip yun? We have so many things to be thankful of. Marami kang labahin, kaysa magreklamo ka magpasalamat ka, ibig sabihin marami kang damit. Alright. Kurang ba gobyerno? Magpasalamat ka at least walang gera sa Pilipinas. Isipin mo ang nangyayari sa Syria, nangyayari sa atin ngayon. Ang dami po natin pwedeng ipagpasalamat. Saan ka nakakita politician natin? Dalawang trabaho. Politician na, komedyante pa. Pinapanood mo sila ang saya tingnan. Ang gugulo nila. O diba? Saan kayo? Ang dami natin pwede ipagpasalamat. Now, ano ang point ko guys? Parang ganito yan eh. It's very hard for us to move forward or next level kung hindi ka paayos dito. Dapat maayos nyo itong lahat. Kasi pag naayos nyo, it will be very fast makuha nyo lahat ng gusto nyo. Wow. Magugulat po kayo. Nangangarap ka pa lang ng downline. May nagtitext na sa'yo, gusto kong mag-join. Nabangga mo yung kaibigan mo, matagal mo nang hinahanap, biglang nakita mo at nag-join. Yun ang tinatawag na align. Now, bago ako matapos, this is my favorite part, and ito po yung pinaka-sikreto ko. Ready na ba kayo? Yes! Hindi po ako naniniwala. Ready na po ba kayo? Yes! 5 minutes. 100% attention sa akin. And tapos na po tayo after 5 minutes. Isipin niyo po, meron pong Indian mango na hawak. Yung Indian mango na to nagi-green-green at nagi-yellow-yellow. Babalatan ko lang po, kasi kanina kumain kami dun sa may ulo ng lion. May Indian mango dun, sarap eh. Babalatan ko, kukunin ko isang pisngi. Hawak ko na po yung Indian mango. Nag-yellow-yellow at nag-green-green. Na-imagine niyo po? Yes. Kukuha pa akong isang kutsara ng bagoong. Ilalagay ko po sa ibabaw ng Indian mango. Yung Indian mango po nag-green-green at nag-yellow-yellow. Sa ibabaw niya po, nag-brown-brown at nag-oil. O ay tumutulo-tulo pa po yung bagoong. Kakainin ko lang po Naramdaman niyo po yung Indian mango? Yung bagoong ba ramdam na ramdam niyo? Tanong, may Indian mango ba ako? Wala. May bagoong ba ako? Wala. Bakit niyo naramdaman? Ang brain cannot determine what's reality and what's not. Same sensation po, yung naramdaman nyo, kung may kinakain ka or wala, pareho yung asim, pareho yung lasa ng bagoong. Now, ibig sabihin doon, dapat pala, kung alam nyo sa sarili nyong yayaman kayo, dapat na yun palang ramdam na ramdam. Yes! Dapat na yun palang, kitang-kita mo sa sarili mo na pagbaba mo sa building na to, nandyan na po nakapark yung first car mo. Dapat
Dapat nararamdaman mo sa bulsa mo yung susi ng kotse mo. Dapat kitang-kita mo na habang pagkatapos ng seminar na to pababa ka, habang kinukuha mo yung susi mo, nalalaman mo yung kung ano yung itsura ng keychain, at habang pababa ka, rinig mo pag click! Pagbukas ng kotse mo, pasok ka sa loob, bahala ka kung anong kulay. Basta pagpasok mo sa loob, plinin mo yung pinaka-favorite na song mo. At habang nasa loob ka, parang kailan lang. Parang kailan lang tuwing pumupunta ka dito, mag-isa ka ngayon, may isa ka ng buong grupo. Parang kailan lang dati, nagko-commute ka lagi, ngayon may sarili ka ng kotse. Now, habang sakay ka ng kotse mo, habang lumalayo ka na sa venue to, at habang papauwi ka na sa bahay mo, bigla mong nare-reminisce dati yung mga paano ka nagko-commute, paano ka dati pinagtatawanan ng mga kaibigan mo, habang yung dating mga nangangantsaw sa'yo, paglingon mo, nakita mo, nagko-commute pa rin. At ikaw habang ang ganda na ng takbo ng sasakyan ng pauwi ng bahay, pag uwi mo ng bahay, biglang nagbukas yung guard. Sabi sa'yo, good morning ma'am, good morning sir, kumusta po yung hataw nyo? Pagpasok mo ng bahay, nakaabang yung mga anak mo. Sabi, tuwan-tuwa sila kasi katatapos lang ng school nila. Sabi, mama, nagluto kami, pinagluto ka namin ng favorite food mo, nakaready na rin yung favorite drinks mo. Pagpasok mo sa kusina, ang gugulo ng mga anak mo, ang dami na lang kinakwenta about sa school, about sa nangyari sa kanila. Sabi ng mga anak mo, mama, thank you kasi naging global ka. Salamat dahil sa'yo, ngayon, lahat ng gusto namin nabibigay mo. Last month, galing tayong Japan. I'm sure ngayon ng Pasko naman, Amerika naman tayo pupunta. Habang ang ganda naman story na, habang ikaw ninanam na mo dahan-dahan yung kinakain mo kasi naalala mo dati nung nag-network ka, puro kadilata, pansit canton, halos wala kang makain, tipid-tipid palagi. Ngayon, ninanam na mo yung paborito mong pagkain. Habang naubos mo yung food at ininom mo yung favorite juice mo, pag akyat mo ngayon sa bahay mo, pagpasok mo, tinititigan mo lahat, yung mga awards mo, nakikita mo gaano karami yung awards na nakuha mo dahil sa Global, nakita mo yung ganda ng sala, yung TV mo sobrang laki. Tapos pag akyat mo ng kwarto mo, kitang-kita mo pagbukas kung anong kulay. Ramdam na ramdam mo yung ganda ng kulay ng kwarto mo, inon mo yung aircon, sobrang lamig. Then after nun, nakita mo ulit, may TV ka na naman sa loob ng kwarto mo. Tapos pagpasok mo ng CR, nagbihis ka kasi maliligo ka, habang nasa bathtub ka na nakahiga ka, inon mo na naman TV, may TV yung CR mo. Kasi sabi mo, ginibab ko yung panonood ng TV, babawi ako. Habang nagbababad ka sa mainit na tubig, nilagay mo pang lavender na aroma, naramdam mo yung bango yung tubig, at ramdam mo yung parang minamasay ka ng skin, minamasay ka ng tubig dahil sa init ng tubig. Now after nun, nung sobra ka ng relax, nagbihis ka, after magbihis, pumunta ka na ng kama mo, pagpunta mo ng kama, pinatay mo yung ilaw, after nun, pagpikit mo, pagdilat mo, nakaupo ka ulit dito. Now, ano ang point ko, guys? If you want na maging successful, have a glimpse in your future. Learn to do the time travel. Hindi ko po alam kung anong gusto niyo sa buhay niyo. Hindi ko po alam gaano kalaking bahay, gaano karaming kotse. Pero the moment nagpapagod ka, the moment gusto mong umiyak, the moment down na down ka, pumunta ka sa future mo. Namnamin mo ulit lahat. Namnamin mo gaano kalaking bahay mo, gaano karaming kotse mo, ano mga lugar na napupuntahan mo. Pag sobra ka nang inspired at power ka na, balik ka ulit sa present mo at hataw ka na naman. Hataw ka, power grabe. Pag down ka na naman at gusto mo nang umiyak, punta ka na naman sa future mo. Namnamin mo na naman yung tingin sa'yo ng tao na mayaman ka, gaano karami ang wini-withdraw mo, lagi kang naka-flash out. Pag sobra ka na naman inspired, balik ka na naman sa present mo. Doon ka lang, future, present, at magugulat ka na lang isang araw yung pangarap mo nagiging realidad. Yeah! Guys, ako naniniwala, alam kong totoo yun. We have a very generous God. Hindi ka lang kasi klarado sa gusto mo. Kaya maging klarado ka lang ng sobra sa gusto mo, ako na po mismo magsasabi. Hindi na po ako magugulat kung one day, yung buhay na pinapangarap mo, yun na talaga ang nangyayari sa'yo. Kaya para po sa akin guys, tapos na po ako. This is Joseph Lin. Good morning and thank you po. David!